Welcome sa Tagalog Manhwa Recap. Hay buntong hininga ni Shin Lang sa wakas siya raw ay nakalabas na, yung nagdaang ilang araw na ginugol niya sa loob ng palasyo ay nagpapagod sa kanya ng husto kailangan niyang magkaroon ng maayos na pahinga. Gayunpaman nang buksan niya na ang pinto ng silid na naka-reserve para sa kanya ay bumungad sa pang-amoy niya ang kakaibang halimuyak, na bigla sa kanyang nakita, napatanong kung bakit nandito si Divine Zoyin. Teka lang mayroon dong hindi tama sa kalagayan nito ang buong katawan nito'y nanginginig at ito rin ay hinihingal. Bukod pa doon ang core temperature nito ay napakataas, yet ang mga braso't binti nito'y nanginginig. Mr. Shin saad ni Grandmaster Zoyin pakiusap wag nitong sindihan ang kandila, o kaya naman tumingin sa kanya. Divine on tugon naman ni Shin Lang nagtanong kung ano ang problema ito raw ba ay na-contract ng smallpox. Huwag kang mag-alala sambit ni Grandmaster Zoyin ito raw ay hindi smallpox, pakiusap maghintay lang muna ito saglit magiging maayos na ang pakiramdam niya maya-maya. Napakatapang na halimuyak sambit naman ni Shin Lang sa kanyang isip, hindi raw ba kaya na ang halimuyak na ito ay mayroong kinalaman sa kondisyon nito. Ang panginginig ng buong katawan ni Grandmaster Zoyin ay hindi pa napasabi si Shin Lang na mayroong mali rito, anong uri ng sintomas ito, siya raw ay hindi pa nakaka-encounter ng ganito noon. Holy cow sambit niya sa kanyang pagkabahala ng ang sintomas ay mas lalo pang hindi umano'y ang pangangatawag nito ngayoy lumilikha na ng pag-ugong, Divine on sigaw niya nagtanong kung ayos lang ba ito. Inextend niya ang kanyang kamay palapit sa kamay ni Grandmaster Zoyin subalit ito'y hinaltak ni Grandmaster Zoyin pagdampi, ito ay napaka-strange sambit ni Shin Lang sa kanyang isip, dahil ito ay tila nasusunog ngunit ang kamay nito'y kasing lamig ng yelo. Hindi sambit ni Grandmaster Zoyin pakiusap umatras daw ito dahil baka masaktan niya ito, durog ang kung anong bagay na nadampian ng kanyang kamay. Grabe sambit naman ni Shin Lang sa kanyang pagkagulantang ang lakas nito ay hindi kapanipaniwala, muntik nang madurog ang kanyang kamay ngayon lang. Malapit na sigaw ni Grandmaster Zoyin Mr. Shin wag daw itong mag-alala, ang bagay na ito ay malapit nang matapos at makalipas nga ang kalahating oras, isang malaking buntong hininga ang pinakawalan ni Grandmaster Zoyin. Grabe sambit naman ni Shin Lang sa kanyang isip ito raw ay nangatag sa loob ng kalahating oras at ang halimuyak na ito ay napakabango, ito ay halos nakalalasing. Okay saad ni Grandmaster Zoyin kay Shin Lang maaari na nitong sindihan ang kandila ngayon, na agad namang isinagawa ni Shin Lang. Divine on saad niya nagtanong kung bakit lagi itong nagsusuot ng belo, sumagot si Grandmaster Zoyin na iyon ay dahil sa ang kanyang mukha ay frozen at expressionless. Siya raw ay natatakot na baka makapanakot ng tao, kung kaya naman palagi siyang nagsusuot ng belo bilang cover. Inangat niya ang isang bahagi ng belo na siya namang nagpaston kay Shin Lang, napasabi sa kanyang isip na ito ay napakaganda subalit talaga rong ito ay mukhang frozen. Ibinaba na ni Grandmaster Zoyin ang kanyang belo upang hindi niya raw matakot si Shin Lang, nagtaka naman dito si Shin Lang dahil nung ito raw ay nagsalita ang labi nito'y hindi gumalaw, nagtanong kung ano ito. Sumagot si Grandmaster Zoyin na ito ay poisoning siya ay nalason ilang taon na ang nakararaan, ngunit kailan lang ang pagkalason niyang iyon ay nagkakaroon na ng relapse at walang gamot para rito. Ano lason patanong na sambit naman ni Shin Lang sa kanyang isip sabay activate sa kanyang eyebrows. Ito raw ay strange wala siyang nakikitang anumang heavy metals, tumors, o kaya naman foreign objects na nasa utak nito, at wala ring makikitang toxin sa dugo nito't buong katawan. Nagtanong si Shin Lang kung maaari niya bang tusukin ang isa sa mga daliri nito upang makakuha ng ilang patak ng dugo, alright tugon ni Grandmaster Zoyin. Thus ganoon na nga ang nangyari sinuri ito ni Shin Lang ngunit wala siyang makitang anumang problema. Ito raw ay mahirap ito ay ang siyang unang pagkakataon na siya ay na-stump, hindi niya matukoy kung talaga bang mayroong lason o kung anumang lason ito. So saad niya kay Grandmaster Zoyin so sino raw ba ang taong nagdulot nito, sumagot si Grandmaster Zoyin na ito ay nangyari doon sa Futo Mountain.
Futo Mountain patanong na tugon naman ni Xinlang, sumagot si Grandmaster Zuyin na ang Futo Mountain ay kasing tanyag ng Tianya Haige Library. Idinagdag na minsan niya nang pinatay ang ilan sa mga tao ng mga iyon sa western part ng Great Yan Empire kaya bilang ganti siya ay nilaso ng mga iyon, nang biglang may napansin si Xinlang sa labas. Mr. Shin saad naman ni Grandmaster Zuyin pakiusap tumungo muna ito doon sa labas saglit, kailangan niya munang maligaw sabay dagdag na ang nandoon sa labas ay ang kanyang junior brother na si Zongchuk. Thus sa labas nga ay makikitang nakatayo si Grandmaster Zong may dalang malaking bag sinabihan si Shin lang na ang oras ng kanyang senior sister ay papaubos na, mayroon na lang itong natitirang kulang-kulang 10 araw. Kung kaya ngayon siya raw ay tutungo doon sa Futo Mountain upang eperso ang huling hibla ng pag-asa, ang mga iyon ay ang siyang nanlason sa kanyang sister kaya tiyak na ang mga iyon ay mayroong antidote. Hasambit naman ni Shin lang sa kanyang isip Grandmaster Zong maaari daw bang tumigil na ito sa pagtawag na sister kay Divine Aunt dahil kung titingnan ay di hamak na iyon ay higit na mas bata kumpara rito, tila iyon nga raw ay anak na nito. Idinagdag ni Grandmaster Zong na gusto niya sanang iwan sa pangangalaga ni Alan Ana ang kanyang sister gayunpaman ang batang iyon ay na-contract ng smallpox, kung kaya ngayon ito na lang ang natitirang maaari niyang pagkatiwalaan sa kanyang sister. Idinagdag na ang susunod na 10 araw ay ang siya nang maituturing na final moments ng kanyang sister, ay sisambit naman ni Shin lang sa kanyang isip so ang ibang mga tao rito sa Kiyang ay hindi mapagkakatiwalaan, idinagdag ni Grandmaster Zong na i-encourage nito si Grandmaster Zuyin na maging masaya at pakawalan ang nararamdaman nitong guilt, iyon ay walang anumang parte o kinalaman sa nangyaring trahedya. Ano sambit naman ni Shin lang sa kanyang isip anong trahedya ang tinutukoy nito hindi niya raw ito maintindihan. Idinagdag ni Grandmaster Zong na kapag siya ay nabigong makabalik dalhin nito si Dummy sa Sword Island upang hanapin si Li Chenkyo, at mag-request na tanggapin nun si Dummy bilang disciple. Buntong hininga niya ang undisputed na number 1 sa buong mundo, napaka-frustrating raw na ang Li Chenkyo na iyon ay ang siyang makikinabang sa full na iyon. Mayroong ibinigay na libro kay Shin lang ito raw ay naglalaman ng malinaw na paliwanag kung papaano tuturuan ng martial arts si Dummy, kapag siya ay hindi nakabalik pakiusap ibigay nito ang bagay na ito kay Li Chenkyo. Ano sambit naman ni Shin lang sa kanyang isip ipinagkakatiwala daw ba nito ang disciple nito sa kanya, sinabihan si Grandmaster Zong na gagawin niya ang kanyang best upang makahanap ng paraan kung papaano may iligtas si Grandmaster Zuyin. Hangising pilit naman ni Grandmaster Zhu sabay yuko iyon daw ay napakahirap, since ang lason na iyon ay nagmula sa Futo Mountain. Idinagdag kay Shin lang na sa ngayon mula sa leeg paitaas ang parteng iyon ng katawan ni Grandmaster Zuyin ay tila nag-froze na hindi niya na maigalaw, at iyon ay magpapatuloy sa pagkalat hanggang sa ang buong katawan nun ay mag-froze na rin. At kapag iyon ay tuluyan ng nangyari hindi na nun maaasikaso pa ang kanyang sarili, si Grandmaster Zuyin ay obses sa kalinisan kaya pakiusap ito raw ay maghanap ng babaeng tutulong sa pag-asikaso sa araw-araw na pangangailangan ng kanyang sister. Idinagdag na iyon ay naging busy kailan lang sa pag-isolate at pag-evacuate sa mga mamamayan ng Kiyang na na-infect ng smallpox kaya sa natitirang ilang araw na ito, pakiusap iyon ay pagpahingahin nito ng mabuti patigilan sa pagtatrabaho, o pagsasakripisyo sa kanyang sarili. At kung sakali mang dumating na ang araw na iyon ay mamatay, naway iyon ay mangyari sa napaka-dignified at napakarikit na paraan. Understood tugon naman ni Shin lang nagpasalamat si Grandmaster Zong sabay talikod, sister sambit niya sa kanyang isip ito raw ay wag mawalan ng pag-asa dahil what if mayroon pang tsansa ng survival. Tuluyan nang umalis si Grandmaster Zong at makalipas ang ilang sandali, sa loob ay sinabi ni Grandmaster Zuyin kay Shin lang na siya ay medyo nakakaramdam ng pagkapagod kaya mauuna na siyang matulog. Ano sambit naman ni Shin lang sa kanyang isip so ang ibig daw ba nitong sabihin magmula ngayon ay makakasama niya na rito ang kanyang Divine Aunt saad niya pakiusap ito raw ay magkaroon ng maayos na pahinga hindi na nito kailangang mag-alala papatungkol sa mga mamamayan ng Kiyang. Maging ang pagka-infect ni Alan Ana sa smallpox ay hindi na rin ito kailangan pang ipag-alala, sapagkat iyon ay isa lamang mild form kayang-kayang makasurvive ni Alan Ana sa taglay niyang napakalakas na konstitusyon.
Alright, tugon ni Grandmaster Zuyin at sa sumunod na araw, nang bumalik si Shin Lang sa palasyo ay agad niyang nakasalubong si Dasha nagmamakaawang iligtas nito ang kanyang asawa. Saad naman ni Shin Lang ilang araw na raw magmula nung huli niya itong makita ito raw ay pumayat na ng husto, iyak naman ni Dasha ito raw ay hindi pumunta ng ilang araw siya ay nag-aalala na ng husto sa kanyang wife. Tanong ni Shin Lang ano ito raw ba ay mayroong tiwala sa kanya. Tumango si Dasha kung ganun dugtong ni Shin Lang wag itong mag-alala dahil ang wife nito'y magiging maayos. Ngunit ngayon saad ni Dasha ngunit ngayon ang kanyang wife ay nasa hindi magandang kalagayan, ang temperature nito'y napakataas at ito ay nagsasalita ng mga nonsense. Nagtanong si Shin Lang kung anong uri ng nonsense sumagot si Dasha na sinabi nung siya ay gusto nun, hindi raw ba't iyon ay nonsense. Well sambit ni Shin Lang sa kanyang isip iyon ay makatwiran. Sambit ni Dasha sabay yukod pakiusap tulungan daw nito ang kanyang wife, dahil kapag iyon ay namatay ayaw niya na ring mabuhay. Sinubukan siyang pigilan ni Shin Lang subalit nabigo, napatanong kung talaga bang ganoon ito ka-devoted. Kung ganun saad niya hubaran nito si Princess Alanana, at pagkatapos nun ay punasan nito ang buo ng katawan ng maligamgam na tubig kailangan nung malinis ng maigi nagtanong kung naiintindihan ba nito. Idinagdag na pagkatapos nitong magawa ang bagay na iyon, ang damit nun ay palitan nito bihisan ng malinis na damit, at ang bagay na ito'y gawin nito ng isang beses araw-araw. Nag-abot ng isang supot ito raw ay ang naihanda niya ng gamot, pakuluan nito ang bagay na ito kay Huang Fang at ibigay kay Princess Alanana 3 beses sa isang araw, natitiyak niyang iyon ay tuluyan ng gagaling sa loob lang ng ilang araw. Okay tugon ni Dasha dagdag ni Shin Lang. Kung ang wife daw ba nito ay magkaroon o maiwanan ng mga poxmark sa mukha iyon daw ba ay edi-dislike na nito, subalit nagtanong lang si Dasha kung ano ang dislike ano ang ibig sabihin nun. Hasambit naman ni Shin Lang sa kanyang isip oo nga pala, si Dami ay dislike ng kanyang ina ama at kapatid gayunpaman hindi nito alintana sapagkat hindi nito alam ang konseptong iyon, si Dami ay napaka-amazing pakiramdam niya raw tuloy ngayon siya ay isang jerk. Mula doon ay nagmadali nang bumalik si Dasha sa isolation room ni Princess Alanana at pagdating niya sa mismong silid, bulyaw ang bumungad sa kanya tinanong kung saan ito nanggaling, napakatagal na raw mula nung ito ay umalis. Sinasabi ito ni Princess Alanana ngunit ang totoo, 15 minuto lang nawala si Dasha. Wife saad ni Dasha sabay angat sa supot na ibinigay ni Shin Lang si Dum ay nakapaghanda na ng gamot para rito, inumin niya raw ito nang ito ay gumaling na. Agad niyang sinakwat ang damit ni Princess Alanana na labis naman nitong ikinabigla siya'y tuluyan ng hinubaran ni Dasha. Patanong na sambit niya ano ang ginagawa nito, ano? Ngayon, dito, agad na bumaling si Huang Fang. Sambit niya sa kanyang isip ito raw ay saglit lang na nakipag-usap sa master ngunit ngayon ay hinuhubaran na nito si Princess Lulo, ang bilis naman daw nitong makapulot ng bad habits. Idinagdag na talagang ang master ay napaka-toxic, dahil maging ang napaka-pure na individual na katulad ni Dami ay naging ganito na kalala. So ang ibig sabihin daw ba nito si Shisan ay ganito na rin, subalit ang totoo ay hinubaran lang ni Dasha si Princess Alanana upang ang katawan nito'y punasan. Wife saad ni Dasha umano'y sinabi ni Dum na kailangan niyang punasan ang katawan nito ng maligamgam na tubig sapagkat ito ay makakatulong upang gumanda ang pakiramdam nito. Nagtanong si Princess Alanana kung ito ba ay hindi natatakot na baka mahawaan niya, sumagot si Dasha na siya ay hindi natatakot na papikit si Princess Alanana sa kanyang narinig, napayuko hindi maiwasang tumulo ang mga luha. Sa kabilang banda ay naantig si Huang Fang sa eksenang kanyang nasasaksihan, ito raw ay napaka-touching na miss niya na raw tuloy ng husto si Shisan. Pagkatapos na makainom ng gamot ay pinahiga na ni Dasha si Princess Alanana, nilagyan ng basang panyo sa noo. Wife saad niya nagtanong kung maganda na ba ang pakiramdam nito, oo sagot ni Princess Alanana. Wife dagdag ni Dasha umano'y sinabi ni Dum na ito ay tuluyan ng gagaling sa loob lang ng ilang araw, si Dum ay talagang napaka-skilled at iyon ay palaging tama, maaari niya rin daw iyong pagkatiwalaan. Hindi umimik si Princess Alanana sa halip ay sa kanyang isip sumagot, umano'y ang tanging pagkakatiwalaan niya lang sa mundong ito ay si Dummy at ang kanyang master, dahil siya ay hindi inabandona ng mga ito nang siya ay magkasakit.
Sa mga sumunod na araw habang ang hari ng Qiang ay napakabilis ng naging paggaling, sa kabilang banda ang hindi mabilang na mga mamamayan ng Qiang ay nagpatuloy sa pagkandamatay kasabay ng paglala ng naturang epidemya. Ang mga na-infect na mga mamamayan ng Qiang ay gusto ng patayin ng Crown Prince, subalit siya ay pinigilan ni Grandmaster Zuyin. Ang gesture na ito'y lubos na pinasalamatan ng mga infected na mamamayan, si Divine Zuyin ay itinuring nilang tagapagligtas lalo pat ito ay naglalagak ng effort upang sila ay gumaling. Upang matulungan si Xin Lang na makapagsimula na agad sa pagbakuna, ang hari ng Qiang ay nagpadala ng 5,000 tao upang magtayo ng templo para sa kanya. Makalipas ang 4 na araw ang templo ay malapit ng matapos. Essentially ito ay mayroon ng wooden frame na covered ng makapal na oilcloth. Sa sumunod na mga araw sa kabila ng napagkasunduang hindi sage temple ang itatayo, si Xin Lang ay naghanap ng paraan kung papaano makakapaglagay ng karatula at rebulto ni Confucius. Thus sa sandalingang ito, isang malaking convoy mula sa Tiandou Chamber of Commerce ang dumating upang maghatid ng libo-libong mga salamin bilang regalo sa hari ng Qiang. Nang makita ni Xin Lang ang mga salamin ay napasabi sa kanyang isip na tiyak na ang regalong ito ay magugustuhan ng hari ng Qiang, gayunpaman ang mga items na ito ay ang siyang tunay niyang kailangan o sadya. Idinagdag sa kanyang isip na kailangan niyang makahanap ng pagkakataon upang pasekretong ma-enhance ang templong ito't gawing sage temple, at mula doon ay lumipas na ang 2 araw. Sa wakas sambit ni Xin Lang sa loob ng templo sa wakas ang templong ito'y tuluyan ng natapos, siya na si Xin Lang ay magsasagawa rito ng milagro ililigtas ang mga tao, siya ay ang siyang sasagip sa buong kaharian ng Qiang. Pagsapit ng gabi habang si Grandmaster Zuyin ay naliligo sa isang tub, si Xin Lang naman ay nagsasaliksik gamit ang kanyang intelligent brain database upang makahanap ng mga kaparehong kaso. Ang tinutukoy na kaso rito'y ang kalagayan o sitwasyon ni Grandmaster Zuyin. Napasabi si Xin Lang sa kanyang isip na ang kanyang divine aunt ay mayroon na lamang natitirang 4 na araw, kailangan niya nang makahanap ng paraan upang ito ay mailigtas gayunpaman, wala siyang anumang mahanap na record patungkol sa kakaiba't napakabihirang lason na ito. Ano talaga raw bang mahahayaan niyang mamatay ang isang angelic woman na tulad nito? Bumaling kay Grandmaster Zuyin. Divine aunt saad niya ito raw ay mayroon na lamang natitirang 4 na araw. Bakit hindi pa rin ito tumitigil sa pagtulong sa iba ng walang kapaguran araw-araw ito ba ay dulot ng natural na pagmamalasakit, hindi tugon ni Grandmaster Zuyin. Ito raw ay pagbabayad sala at pag-iipon ng virtue, yung trahedyang nangyari sa Majesty ay kanyang pagkakasala. Nagtanong si Xin Lang kung para kanino ang pag-iipon nito ng virtue sumagot si Grandmaster Zuyin na hindi niya rin alam, siya ay umaasang ang taong iyon ay umiiral ngunit sa kanyang kaloob-looban, alam niya ring maaaring hindi. Hasambit ni Xin Lang sa kanyang isip ang bagay na ito ay napakakomplikado at napakahirap na maunawaan, sa kanya na lang daw ito tatanungin patungkol sa buong detalye kapag ka naging mas close na sila. Nang biglang inatake na naman si Grandmaster Zuyin si Xin Lang ay nakaamoy ng napaka-intense na halimuyak, at ni ito raw ay mas matindi pa kaysa sa nung nakaraan. Ano ang lason daw ba ay naglalagablab na naman, thus tinanong niya na nga si Grandmaster Zuyin patungkol dito. Agad naman itong kinumpirma ni Grandmaster Zuyin nagtanong si Xin Lang kung naigagalaw pa ba nito ang kanyang kamay tatawagan niya na raw ba ang babaeng iyon, ngunit sumagot lang si Grandmaster Zuyin na hindi na kailangan. Xin Lang saad niya ito raw ay tumungo sa kanya at tulungan siyang linisin ang kanyang katawan, then bihisan siya nito't buhatin patungo sa kanyang kama nang malagpasan niya ang pagsubok na ito. Nabigla si Xin Lang sa kanyang narinig na mula ang pisngi nagtanong kung talaga bang iyon ay ayos lang, ito raw ay walang anumang suot ang lalaki at babae ay kailangang panatilihin ang nararapat na distansya. Gayunpaman sumagot lang si Grandmaster Zuyin na tumungo na ito sa kanya ayos lang kung makita nito ang kanyang katawan, napalunok ng laway si Xin Lang. Kasabay ng paghakbang ay ang paghawi niya sa kurtina. Ang mga matay na tuon kay Grandmaster Zuyin talagang ito raw ay napakaganda. Mabait na bata saad ni Grandmaster Zuyin maaari daw ba nitong punasan ang kanyang katawan siya ay bihisan at pagkatapos ay tulungang makabalik sa kanyang kama, nang biglang maririnig ang agresibong mga paghampas mula sa pinto.
Isang malakas na boses ang maririnig nagsabing isang templo lang ang maaaring itayo sa buong Qiyang State, at yun ay walang iba kundi ang Snow Mountain Temple. Bumukas ang pinto kasabay ng pagtadyak ng isang kalbo kiyang ng U-State sambit ng isang nasa likod ang pangahas naman daw nitong magtangkang magtayo ng Sage Temple sa Qiyang State at makipagtunggali sa devotion ng kanilang mga tao. Ang ginagawa nito'y katumbas ng paghahanap ng sariling kamatayan, mapag-aalamang ang mga kalbong ito'y mga monastic masters ng Snow Mountain Temple. Pumasok na ang ilang mga kalbo, sinabi ng isa na nakakaamoy siya ng pamilyar na halimuyak. Hahahatawa naman ng isa pa, mukhang si Divine Zuyin raw ay inaatake na naman ng lason, bilasan na raw nila't itali ito para sa pleasure ni Master Kuhai. Maririnig ang yapak ng mga kalbo, mabait na bata saad ni Grandmaster Zuyin kay Xinlang, umano'y ibalot nito sa kanya ang robe at tumungo rito sa tab kasama niya. Thus ganoon na nga ang ginawa ni Xinlang pagkatapos na ibalot ang robe kay Grandmaster Zuyin ay agad na pumasok sa tab, hindi ko alam kung saan napahiyaw, sa init ba o sa lamig. Gayunpaman nang dumikit sa likod niya ang dibdib ni Grandmaster Zuyin ay tila ba nalasing, grabe ito raw ay napakalambot, tila piraso ng malaking jade, at ang halimuyak na iniimit nito'y nakakalango na tila ba siya ay nagpakasase sa isang napaka-rare na prutas na nananatili sa panlasa sa magpakailanman. Hinawi ng dalawang kalbo ang kurtina at dito nga'y nakita nila ang dalawa sa tab. Divine Lady sambit ng isa, ano totoo ba ito, kasama nito ang isang pretty boy, mukhang ito raw pala ay hindi umaakma mula sa napaka-impressive na reputasyon na mayroon ito. O may saad naman ng isa, sinasabing si Divine Zuyin ay pure at mahinhin ngunit mukhang iyon daw pala ay kasinungalingan. Idinagdag ng isa na ito ay hindi masasatisfy ng pretty boy na ito, kaya bakit hindi na lang silang mga monks ang hayaan nito, sila raw ay napaka-fierce at skilled sa art ng pleasure na titiyak nilang masasatisfy nila ito, sabay tawa. Hahahadagdag naman ng isa pa, Divine Lady, mukhang ang bathwater daw nito ay medyo mababa na, ano raw ba kaya kung mayroon silang idagdag rito? Napasabi si Xinlang sa kanyang isip na narinig niyang ang mga monks ng Snow Mountain Temple ay mga brutal at malalaswa, gayunpaman hindi niya raw inaasahang ang mga ito pala ay ganito kalala, ang mga ito ay kasuklam-suklam. Sumigaw ang isang kalbo na ang Divine Lady ay hindi na makagalaw ngayon dahil sa lason ngayon na ang kanilang tsansa, kaya sila raw ay sumugod na, nang biglang dumating ang mga warriors ng Jin family at Tiandao Chamber of Commerce sa pangunguna ni Shisan, sumigaw na protektahan ang master. Mapapansin ang reaksyon ni Xinlang, napasabi sa kanyang isip na ang mga monks ng Snow Mountain Temple ay napaka-skilled, ang mga warriors ng Jin family at Tiandao Chamber of Commerce ay tiyak na mapapahamak lang kung sila ay susugod, nang biglang bumulong si Grandmaster Zuyin na bigyan nito ng instruction ang mga tao nito na umatras, pagkatapos ay takpan nito ang kanyang tenga, at hawakan siya ng mahigpit, siguruhing walang anumang gaps. Thus ganoon na nga ang ginawa ni Xinlang, binigyan ng utos si Shisan na umalis compound ng kanyang mga kasamahan, walang nagawa si Shisan kundi ang sumunod na lang. Paghakbang nila paalis ay tumawa ang isang kalbo, nagsabing ang mga tao ng U-State ay kasing matatakutin ng mga daga. Xinlang lumalabas na mukhang kinikilala raw pala nito ang kanilang lakas, kung kaya gusto nitong spare ang kanyang mga tao mula sa unnecessary na kamatayan. Gayunpaman nagtaka siya nang mapansing nasa likod na ni Grandmaster Zuyin si Xinlang, hinawakan ng mahigpit ang dalawang kamay, ang dalawang palad ay itinakip sa magkabilang tenga, agad na nagpakawala ng sound wave si Grandmaster Zuyin na siyang gumulantang sa mga kalbo, sabog ang mga eardrums na pasukan ng dugo, hindi tumigil si Grandmaster Zuyin. Makalipas ang ilang sandali, maging siya ay napasukan na rin ng dugo, maririnig ang sigaw ng mga nagsibagsakang kalbo nagrereklamo sa sakit ng tenga. Umahan si Xinlang, napasabi sa kanyang isip na ang mga ito ay hindi pa rin patay, siya raw ay natatakot na ang mga ito ay makakatayong muli maya-maya lang, ngayon na ang tamang sandali upang samantalahin ang pagkakataon. Kumuha ng kutsilyo, isa-isang pinagsasasaksak ang mga kalbo, sumugod sa isa pa, ito na raw ang panghuli, nang biglang binuksan nito ang kanyang mga mata, sabay counter na siya namang ikinagulantang ni Xinlang, masama ito, sambit niya sa kanyang isip, mukhang ang isang ito ay tuluyan ng naka-recover. Gayunpaman bigla na lang may kung anong tumama sa ulo ng monk, plakda, wasak ang kalbong ulo, naligo sa sarili niyang dugo.
Nagtaka si Shin Lang sa kung anong nangyari, agad na lumingon sa kinaroroonan ni Grandmaster Zoyin, at dito'y mapapansing lumusot na sa tab ang isang paa ni Grandmaster Zoyin. Bukod pa dun siya ay nagsimula na namang mag-release ng halimuyak, divine on sigaw ni Shin Lang. Lumapit si Shin Lang, napasabi sa kanyang isip na ang kanyang divine aunt ay mukhang na-injured dahil sa ginawa nitong pagtulong sa kanya, sa kabila ng katotohanang ito ay inaatake ng lason. Agad niya itong inahan binuhat, idinagdag sa kanyang isip na ang katawan nito'y napakalamig pa rin. Inilapag sa kama, patutuyuan niya raw muna ito, grabe ang halimuyak na ito raw ay nakakalango, ito ay halos nagpapahimatay sa kanya. Tinawag niya si Shisan na agad namang tumugon, inutusang linisin nito ang loob ng bahay, chap-chapin ang lahat ng mga kalbong nasa sahig, at ipakain sa mga buwitre. Bukod pa dun, ito rin daw ay kumuha ng bagong tab at mag-init ng ilang tubig, kakailanganin niya ito para kay Divine Zoyin mamaya. Agad itong sinang-ayunan ni Shisan at makalipas ang ilang sandali, ang ipinag-utos ni Shin Lang ay nabigyan na ng katuparan, siya rin ay nakapagbihis na ng tuyong damit. Divine Aunt, lapit niya, marahil hindi niya raw mapapahupa ang nararamdaman nitong sakit, ngunit at least mabibigyan niya ito ng init. Agad niyang inangat ang kumot upang tumabi kay Grandmaster Zoyin, idinikit ang katawan upang magbigay ng init, at makalipas ang kalahating oras ay tuluyan ng hamupa ang sintomas. Nagpasalamat si Grandmaster Zoyin kay Shin Lang, gayunpaman umano'y dahil sa pinwersa niya ang kanyang sarili na gumamit ng kapangyarihan sa kasagsagan ng poison attack, ang kanyang katawan ay hindi niya maigalaw ngayon, kaya sa muli ay kakailanganin niya ang tulong nito. Sumagot si Shin Lang na wala itong dapat na ipag-alala, at kaya iyon nasabi ni Grandmaster Zoyin, dahil sa tuwing siya ay inaatake ng lason kinakailangan niyang maligo pagkatapos. Thus pagkatapos niyang ang matulungang maligo ni Shin Lang ay tinulungan na rin siya nitong magbihis. Divine Aunt, sambit ni Shin Lang habang sinusuklay ang buhok ni Grandmaster Zoyin, umano'y ang mastery nito pagdating sa martial arts ay napaka-remarkable, nagawa nitong masurpass ang lahat ng kanyang na-envision. Sumagot si Grandmaster Zoyin na ang martial arts ay isang bagay na maaaring ma-master ng lahat sa sarili nilang paraan, walang tunay na rangkang. Idinagdag na ngunit pagdating sa true prowess, si Dami at Qiu Yao ay ang siyang nangingibabaw. Ang lakas ng mga iyon ay walang kapantay, iyon ay ang tunay na mastery, sa kabilang banda ang ginagawa niya lang ay hamak na deception. Ano, sambit naman ni Shin Lang sa kanyang isip, talaga raw bang ganoon ka makapangyarihan si Qiu Yao? Well, napaka-amazing daw na nagawa niyang makasiping ang ganoong uri ng babae at nagkaroon pa sila ng anak. Gayunpaman ang babaeng iyon ay hindi nangangailangan ng lalaki, at malamang para sa babaeng iyon siya ay dispensable lang. Nagawa ng makatayo ni Grandmaster Zoyin. Alright, sambit niya, matulog na raw sila. Well, tugon naman ni Shin Lang, since ang kanyang kwarto ay winasak ng mga hayop na kalbong iyon, siya raw ay maghahanap na lang ng maaaring matulugan sa labas. Sinabi ni Grandmaster Zoyin na sa tabi niya na lang ito matulog, iyon ay ayos lang naman. Hindi tugon ni Shin Lang, siya raw ay mayroong inappropriate thoughts, subalit sinabi lang ni Grandmaster Zoyin na iyon ay ayos lang, siya ay nakatakda na rin namang mamatay soon, kaya ang makasama ito sa kanyang tabi sa kanyang mga huling sandali ay itinadhana. Thus si Shin Lang nga ay pumayag na, at nang sila'y nakahiga na sa kama, siya ay hindi mapalagay. Bumaling sa kanan, bumaling sa kaliwa, shit, sambit niya sa kanyang isip, ito raw ay hindi gumagana. Ang kanyang evil thoughts ay lubhang napakalakas, hindi niya ito ma-suppress, hindi siya makatulog. Siya ay isang scumbag, paulit-ulit na sambit niya sa kanyang isip, hindi niya maaaring pagtaksilan ang kanyang asawa, nang biglang nagtanong si Grandmaster Zoyin kung siya ba ay hindi makatulog. Oo, sagot ni Shin Lang. Kung ganon, tugon naman ni Grandmaster Zoyin, ilapit nito ang kanyang tenga, na agad namang sinunod ni Shin Lang. Nag-perform ng kung anong uri ng lullaby si Grandmaster Zoyin, si Shin Lang ay tuluyan ng nakatulog. Pagsapit ng umaga, pagkagising ni Shin Lang ay wala na sa kama si Grandmaster Zoyin, tumingin sa isang dako, napasabi sa kanyang isip na mukhang ang kanyang divine aunt ay lumabas na upang tulungan ang mga pasyente, iyon daw ay talagang napaka-dedicated. Honey, ito pa raw ay naghanda ng toothpaste para sa kanya,
Thus itong ay ginamit na ni Shin lang idinagdag sa kanyang isip na sa araw na ito ang bagong tayong Sage Temple ay magbubukas na ng pinto, kaya kailangan niya na ring magsimulang magtrabaho gaya ng kanyang Divine Aunt. Mula doon ay lumipat ang eksena sa loob ng Sage Temple. Nagbigay ng order ang isang warrior na tigsa 10 lang muna ang maaaring makapasok. Ang unang binakunahan ni Shin lang gamit ang cowpox ay ang mga alipin na nagmula sa U-State na pasabi sa kanyang isip na ang cowpox ay mayroong napakababang pathogenicity sa mga tao, kaya sa mga susunod na araw ang bagay na ito ay maaaring magdulot ng katamtamang lagnat at pamamaga sa bandang hita, na maglalaho rin naman pagkatapos ng 10 araw. Pagkatapos na mabakunahan ang isang individual ito ay magpuproduce ng antibodies laban sa smallpox, na siyang mag-e-ensure upang ang mga ito ay maging immune mula sa mga infeksyon na darating pa sa hinaharap. At, kapag ang paraan niyang ito ay mapatunayang epektibo, then siya na ay ang siyang hihiranging tagapagligtas ng Qiyang State. Gayunpaman sa ganito karaming mga taong kumakain, umiinom at pinapawi ang kanilang mga sarili sa loob ng malaking templong ito na taglay ang matinding takot, isang pabayang pagkakamali lang ay magdudulot na ng gulo na tila ba powder sa loob ng isang bariles. Everyone, saad naman ni Grandmaster Zhou Yin, ang mga ito raw ay huwag matakot, ang pagpapabakuna ay napakaligtas. Idinagdag na pagkatapos nilang mabakunahan ang mga ito ay hamanay upang matanggap ang kanilang pagkain, at kung kailangan nilang magbanyo sumunod lang ang mga ito sa kanilang group leader patungo sa designated area. Kapansin-pansin ang pagtaliman ng mga mamamayan kay Grandmaster Zhou Yin, nagsabing ang Divine Lady ay hinding-hindi magsisinungaling sa kanila. Sinabi ng isa na kung hindi dahil sa Divine Lady maaaring sila ay matagal ng patay, umano'y pinaniniwalaan niya ang mga kataga nito. Hasambit naman ni Shin lang sa kanyang isip, lumalabas na mukhang mas prefer ng mga ito na ang kanyang Divine Aunt ang siyang magbigay sa kanila ng bakuna. Well, gayunpaman sa presensya ng kanyang auntie rito ang lahat ay napuno na ng pag-asa, na nangangahulugang wala nang mangyayaring anumang malaking gulo sa ngayon. Sa mga sumunod na araw yung mga refugees na nabakunahan na ay nagsimulang lumikha ng mga plaki at mga rebulto para sa Sage Temple, sa sarili nilang inisyatibo. Sa pamamagitan ng pagtutulungan ng libo-libong mga tao nagawa nila itong matapos sa loob lang ng 3 araw, at sa wakas ay dumating na ang huling araw para kay Grandmaster Zhou Yin. Somehow ang balita patungkol sa pagkakaroon ng malubhang karamdaman ni Divine Zhou Yin ay nakarating sa kaalaman ng mga refugee na ito, na nagdulot upang ang mga ito'y voluntaryong lumikha ng rebulto para kay Divine Zhou Yin sa loob ng Sage Temple. Ipinroklama na ang Sage Temple ay templo rin ng Divine Lady. Sa labas ng templo ay nakita ng Crown Prince ang ngayoy nakakabit ng karatula. Hasambit niya sa kanyang isip, ikinabit na ng mga ito ang karatula ng Sage Temple. Ang mga ito raw ba ay hindi natatakot na ma-provoke ang Snow Mountain Temple. Idinagdag na sa Qiyang State isang templo lamang ang maaaring itayo at iyon ay ang Snow Mountain Temple, kaya papaano naman daw ba magiging posibleng maaaring magkaroon ng pangalawang templo? Mula dun pagkatapos ng vaccination ay tumungo na ang mga alipin na nagmula sa U-State sa Envoy's residence, at sa loob ng mismong silid ni Shin lang ay mapapansing siya ay hindi mapakali. Napasabi sa kanyang isip na ayon sa kalkulasyon ng kanyang Divine Aunt ngayon na ang huling araw nito, umano'y ang kanyang Divine Aunt ay hindi nagdurusa mula sa muscle atrophy, subalit ang buong katawan nito ay naging frozen na tila ba isang jade stone. Hindi kailangan niya raw itong mailigtas, kailangan niyang makahanap ng paraan. Agad siyang tumungo sa kinaroroonan ni Grandmaster Zhou Yin na ngayoy naghihintay na lang sa kanyang last outburst. Anti-bungad ni Shin lang siya raw ay hayaan nitong ito ay ma-diagnose sa isa pang pagkakataon, at ito ngay agad niya nang isinagawa. Sa muli ito ay hindi pa rin magawang maintindihan ni Shin lang, napatanong sa kanyang isip kung ano na ang gagawin niya ngayon, ano ang maaari niyang gawin. Kinakausap niya na ang kanyang sarili as Shin lang ito raw ay walang silbing basura na hindi man lamang nito magawang magamot ang kanyang aunt. Ito ay napaka-useless, ano ang silbi nito sa mundong ito. Sweet child, saad naman ni Grandmaster Zhou Yin. Ito raw ay lumapit sa kanya. Paiyak na yamakap si Shin lang. Auntie, saad niya siya na si Shin lang ay supposedly kaya ang lahat ng bagay, ngunit bakit hindi niya ito magawang mapagaling, ngunit sumagot lang si Grandmaster Zhou Yin na ang buhay ay hindi nagkakaloob ng ligaya at ang kamatayan ay hindi nag-iinspira ng takot.
Sweet child, dagdag niya pa, siya raw ay talagang hindi natatakot sa kamatayan, siya at si Zongchuk ay deserve na mamatay. Sila ay kumapit sa buhay sa nagdaang 20 taon dahil sa pagkahumaling, kaya ang pagkamatay ay hindi na rin ganoon kasama. Dahil umano'y sa pamamagitan nito sa wakas siya ay mare-reunite na sa Majesty, at matatanong niya na ito kung papaanong nangyaring ang isang napakamakapangyarihang tulad nito'y mamamatay na lamang ng biglaan. Idinagdag na kapagka ang malaking puno ay bumagsak, ang mga baging na kumakapit rito, ang mga ibong dito namumugad, pati na ang mga damo at mga bulaklak na nasa ilalim nito, ang lahat ng mga ito'y mawawalan ng tahan at malilipol. Kasabay ng pagtingal at pagtagas ng luhay, idinugtong ni Grandmaster Zuyin na ang naging kamatayan ng Majesty ay hindi lamang nangangahulugang pagbagsak ng isang bansa, ito rin ay ang siya ng katapusan ng era at pagkawasak ng pag-asa. So sambit ni Shin lang sa kanyang isip, so maging ang kanyang divine aunt daw pala ay umiiyak din. Idinagdag ni Grandmaster Zuyin kay Shin lang na ang auntie nito ay minsan nang nagkagusto sa isang lalaki sa kanyang kabataan na somewhat katulad nito, ito ay napakagaspang kung titingnan sa bawat sulok, subalit ito ay nagtataglay ng mabuting puso. Child, ang auntie nito ay mamamatay na soon, at sa bandang huli ito ay ang siyang nanatili sa kanyang tabi. Kaya kung ano man ang binabalak o gusto nitong gawin, anong uri man ng dark thoughts ang mayroon ito, iyon ay ayos lang sa kanya. Come on my dear, siya raw ay halikan nito. Agad na inilapat ni Shin lang ang kanyang mga kamay sa magkabilang pisngi ni Grandmaster Zuyin, tinitigan na patanong sa kanyang isip kung posible ba na magkakaroon pa ng mukha sa mundong ito na makakapantay sa ganitong level ng katangi-tanging kagandahan. Agad na inilapat ang labi, nang biglang umatake na naman ang lason. Ang halimuyak na ito ay napaka-intense, sambit naman ni Shin lang sa kanyang isip, umano'y ang lason ay eepekto na ito raw ay napakasarap sa pakiramdam, nang bigla silang nakarinig ng kaluskos. Isang napakalakas na killing intent ang naramdaman ni Shin lang, amit haba sambit ng isang lalaki, ang habag ni Buddha ay walang hangganan. Divine Zuyin, dagdag pa ng lalaki, umano'y pinatay nito ang mahigit sa 10 niyang mga monks, kaya siya na si Kuhai ay narito upang maghanap ng hustisya. Mapag-aalamang ang taong ito pala ay walang iba kundi si Grand Priest Kuhai Totwo, ang top expert ng Qiang Kingdom, isa ring spiritual leader, at ang mismong Grand Priest ng Snow Mountain Temple. Ano, sambit naman ni Shin lang sa kanyang isip, Kuhai Totwo, ano ito raw ba yung napakamakapangyarihang warrior mula sa Qiang Kingdom na tumalo kay Huang Fang at sa master nitong si Zhou Shan Laoyao? Idinagdag na si Grandmaster Zuyin ay nasa malalang kalagayan ngayon, maaaring ito raw ngayon ay tuluyan ng nag-transform bilang isang ice statue, ito ay wala ng kakayahan pang kumprontahin ang Kuhai na ito. Agad na inilabas ni Shin lang ang secret weapon ng Jin family na tinawag niyang Rainstorm Needles, hindi niya raw mahahayaang galawin ng hayop na monk na ito ang kanyang auntie. Nang biglang may kung anong bagay na nangyayari kay Grandmaster Zuyin na siyang ikinabigla ng dalawa, ano, sambit ni Kuhai sa kanyang isip, si Zuyin daw ba ay magsi-self-destruct, although ito raw ay hindi makagalaw, ang internal energy naman nito ay dumadaloy pa rin, at ang dantian nito ay makakapag-operate pa rin. Idinagdag na kapagka ito ay sumabog ang lahat ng kapangyarihang naipon nito sa nagdaang ilang dekada, maging siya ay mahihirapang makatakas rito ng walang anumang natatamong pinsala. Bukod pa dun, ito rin ay nagtataglay ng strange poison mula sa Futo Mountain kapagka siya ay na-infect nito, isa pa hindi raw ito ang talagang sadya niya rito. Well, yun daw ay ayos lang, maaari naman dong siya ay maghintay na lang. Ang babaeng ito ay malapit na rin namang mamatay, ang araw ng kanyang pagyaman at kaluwalhatian ay magsisimula na, ang kanyang buhay ay mayroong higit na halaga. Amit haba saad niya kay Shin lang, umano'y iisang paniniwala lang ang maaaring umiral sa Qiang State at iisang templo lang ang maaaring itayo, sumagot si Shin lang, na ngunit ang kanyang templo ay nagliligtas ng mga tao. Sinabi ni Kuhai na ito naman ay welcome na magligtas ng mga tao sa Snow Mountain Temple. Tumugon si Shin lang, na ngunit iyon ay napakalayo, subalit sumagot lang si Kuhai na ang Sage Temple nito ay kailangang ma-demolished. Sa nagdaang mga buwan ang smallpox ay tuluyan ng kumalat, subalit ang Snow Mountain Temple ay walang anumang ginawa at ni ang mga ito pa'y nagsarado ng pinto, tinalikuran ang hindi mabilang nilang mga mananampalataya, hinayaan lang na mamatay mula sa smallpox.
Ang Snow Mountain Temple ay umaasa lamang sa mga handog ng mga mananampalataya nito, na nangangahulugang ang sitwasyong ito ay labis na makakaapekto sa kanilang mga tagasunod at magpapababa sa mga matatanggap nilang handog. Sa makatuwid ang expertise na mayroon si Shin Lang pagdating sa smallpox vaccine at ang prosperous na Jin family na nasa likod nito, ay isang magandang source of revenue para sa Snow Mountain Temple. Sa ganitong paraan ay maaari nang masustain ni Kuhay ang malaking bilang ng kanyang mga monk soldiers, at makakapagpatuloy sa pamumuhay sa kalabisan na nangangahulugan ding si Kuhay ay walang intensyon na patayin si Shin Lang. Sinabi ni Shin Lang na kapag ka ang Sage Temple ay na-demolish sila ay hindi na makakapagligtas pa ng mga tao. Hasambit naman ni Kuhay idinagdag sa kanyang isip na kapag ka si Zuyin ay namatay na, ito ay wala ng anumang magagawa pa magmula sa sandaling iyon, ang vaccine nito ay mapapasa kamay ng Snow Mountain Temple. Mula doon ay lumipas ang 15 minuto, kalahating oras, hanggang sa lumipas na ang isang buong oras, ngunit wala pa ring anumang nangyayari kay Grandmaster Zuyin. Ano ang nangyayari rito? Patanong na sambit ni Kuhay sa kanyang isip bakit hindi pa rin namamatay ang babaeng ito, at mula doon ay lumipas pa ang 2 oras. Mr. Shin saad niya kay Shin Lang umano'y bibigyan niya lang ito ng kalahating buwan, kailangan nitong wasakin ang Sage Temple at ibigay sa kanya ng libre ang paraan ng paggamot sa smallpox dahil kung hindi, para sa kadalisayan ng pananampalataya ng Qiyang State ang mga monks ng kanyang templo ay ang siya mismong susunog sa Sage Temple at papatay sa lahat ng mga tao nito. Tumalikod sabay dagdag na wag nitong kalimutan, ito ay mayroon lamang kalahating buwan. Hay buntong hininga naman ni Shin Lang sa wakas iyon daw ay umalis na. Ngunit bakit daw ba na ang pulang liwanag na ito na nasa katawan ng kanyang auntie ay nananatili pa rin kahit na umalis na si Kuhay Totwo? Ano hindi raw ba kaya na, nakapagpas siya siyang i-activate ang kanyang eye prowess? Thus dito ngay natuklasan niyang nagtatago lang pala si Kuhay. What the hell, sambit niya sa kanyang isip, ang Kuhay na ito ay talagang napaka-devious, mas pinili pa nitong magtago kaysa sa umalis. Mula doon ay dumaan ang isa pang 15 minuto at sa pagkakataong ito, tuluyan nang umalis si Kuhay na siya namang nagpaluwag sa pakiramdam ni Shin Lang. Napansin niyang ang pulang liwanag na nasa katawan ni Grandmaster Zuyin ay tuluyan nang naglaho. Tawag niya, nagtanong kung siya ba ay naririnig nito. Hasambit niya sa kanyang isip, mukhang ni hindi raw kayang lumikha ng tunog o kahit na gumalaw man lang ng kanyang auntie, ni hindi rin ito magawang may galaw ang kanyang mga mata. Subalit kahit na ganon, ito ay humihinga pa rin at ang puso nito'y nagpapatuloy pa rin sa pagpintig. Gayunpaman ito pa rin ngayon ay inaapoy ng lagnat. Teka lang, mukhang hindi raw ganoon, sa halip ngayon ang area na apektado ng lagnat ay nag-decrease na ng husto. Bakit ito nangyayari? Pagtataka ni Shin Lang, hindi raw ba kaya na ang lagnat nito ay hindi dulot ng lason kundi ibang bagay gaya na lamang ng smallpox? Oo, malamang ganoon nga since ito ay araw-araw na nasa mga pasyenteng infected ng smallpox. Kung kaya paano naman daw ba mangyayaring ito ay hindi ma-infect? At kung hindi nga ganoon bakit hindi tumitigil ang lagnat nito? Gayunpaman ang balat nito ay nananatili pa ring flawless, napakalaya mula sa mga rashes, hindi raw ba kaya na ito ay na-infect ng isang smallpox virus na hindi nagdi-display ng anumang sintomas? Ang cold areas na mayroon ito ay palaki ng palaki habang ang hot areas naman ay papaliit ng papaliit, bukod pa dun ang range of movement ni Aunt Zuyin ay paliit na rin ng paliit. Kung ganun ang ibig sabihin daw ba nito yung deadly poison na nagmula sa Futo Mountain at ang smallpox ay naglalaban, na siyang sanhi upang ang potency ng lason ay bumaba. Idinagdag na ang lason na ito na nagmula sa Futo Mountain ay hindi snake venom, ito ay hindi rin cyanide. Ito ay nanatiling tulog sa loob ng katawan ni Divine Zuyin sa loob ng ilang taon at kailan lang naging aktibo. Posible daw ba kaya na ito ay isang growing life form, sa madaling salita isang goo poison? Bilis-bilis kailangan niya rong mag-assemble ng simpleng microscope, thus ganoon na nga ang ginawa niya. Pagkatapos na mag-assemble ng microscope ay agad na kinuhanan ng blood sample si Grandmaster Zuyin, at ito'y kanyang sinuri. Dito ay napag-alaman niyang ang Futo Mountain pala ay nagtanim ng poison egg sa katawan ni Grandmaster Zuyin at pagkatapos na mapisa ng mga ito, ang mga ito ay nagsisimulang mag-multiply sa kanyang dugo na siyang nagpapalala sa sintomas.
Sa perspective ni Shin Lang ay makikita ang napakaraming mga unknown na microorganisms, ang bilang ng mga ito'y nakakalula sa adnya pa. Sa loob lang ng 1 mm ng dugo nito ay at least daan-daan ng mga microorganisms ang makikita mo, lumalabas na ang mga ito raw ay uri ng goo insects na nagre-release ng neurotoxins, na siyang nagdudulot ng pagkaparalisa. Umano'y ito rin ay ang siyang dahilan kung bakit si Grandmaster Zoyin ay naglalabas ng nakakabighaning halimuyak, lalong-lalo na sa tuwing ang sintomas ay nag-e-intensify. Idinagdag na ang life form na ito ay unique sa mundong ito, ang Futo Mountain Poison na ito ay talagang katakot-takot. Idinugtong na ang rason kung bakit magpahanggang ngayon ay hindi pa rin namamatay ang kanyang Aunt Zoyin ay dahil sa ang smallpox virus ay nakikipaglaban sa mga goo insects. Gayunpaman ang smallpox virus ay mayroon lamang limited na vitality sa katawan ng isang tao, nagtatagal lang ng hanggang sa mga 20 araw. Na nangangahulugang wala na siyang natitirang ganoon kalaking oras, kailangan niyang makahanap ng paraan kung papaano patayin ang mga goo insects na ito sa lalong madaling panahon. Ngayon ay ang siya ng ika-10 araw magmula nung binakunahan ni Shin Lang yung mga alipin na nagmula sa U-State. Ang unang batch na ito ay nakaranas ng mga rashes, pagnanana, at paglalangib. Subalit bago pa man sila tuluyang makarecover ang kawalan ng pasensya ng hari ng Kiyang ay nag-take over, nagbigay ng utos sa kanyang mga tauhan na ipadala ang mga taong ito sa tent ng mga taong na-infect ng smallpox. Idinagdag na pagkatapos nun ang katawan ng mga ito'y pairan ng dugo at nana mula sa mga pasyenteng mayroong smallpox, titingnan nila kung ang mga ito ba ay hindi ma-infect. Makalipas ang 5 araw ay nagbigay ng ulat ang isang guard. Your Majesty, bungad niya sila raw ay nagpadala ng 50 tao patungo sa tent ng mga infected ng smallpox. Pinahirin ang mga katawan ng dugo at nana mula sa mga iyon alinsunod sa ipinag-utos nito, ngunit kahit na isa mula sa 50 na iyon ay walang sino mang na-infect ng smallpox. Fantastic pasigaw na tugon ni Haring Alugang nagawa nila, talagang ito ay nagtagumpay. Mula doon ay kumalat na ang balita. Ito ay nagdulot ng matinding uproar sa buong Kiyang State. Hindi mabilang na mga tao ang dumagsa sa Sage Temple. Hinihintay ang delegation ng U-State, hinihintay na sila ay bakunahan ng grupo ni Shin Lang. Sa nagdaang mga araw ang karatula ng Sage Temple ay paulit-ulit na winawasak ng mga mamamayan, subalit sa pagkakataong ito, ang Sage Temple ay nakatayo na sa estado ng kadakilaan. Hasambit ni Shin Lang sa kanyang isip, marahil ang pananampalataya ay mahalaga, subalit ang buhay ay higit na mas precious. Inutusan niya si Shisan na sabihin sa mga taong nasa labas na kung gusto nilang mabakunahan at magkaroon ng permanenting immunity mula sa smallpox, ang mga ito'y kailangang lumuhad sa harap ng Sage Temple at maging tagasunod ng Sage. Ito naman ay agad na sinunod ni Shisan at ilang sandali lang ang makalipas, ang buong area sa labas ng Sage Temple ay sumikip dahil sa nagluluhurang mga tao. Sa sandaling ito ang nasa isip nila ang Sky God at Snow Mountain Temple ay hindi ka bibigyan ng anumang response o kaya naman ililigtas ang iyong buhay, habang sa kabilang banda ang pananampalataya sa Sage ay makakapagligtas sa iyong buhay. Araw-araw ang grupo ni Shin Lang ay nagbabakuna ng libo-libong mga mamamayan ng Kiyang. Sa Daglian ang Sage Temple ay naging lugar ng paggalang ng lahat. Sa makatuwid ang plano ni Shin Lang na maging tagapagligtas ng Kiyang ay nabigyang katuparan. Simultaneously ay iginugol ni Shin Lang ang kanyang bawat bakanteng oras sa paghahanap ng paraan kung papaano malilipol ang mga goo insect parasites na nasa loob ng katawan ni Grandmaster Zoyin, at habang nagdidiminish ang smallpox virus na nasa loob ng katawan nito, ang kanyang vitality ay unti-unti ring humihina. Matapos ang hindi mabilang na mga trials, sa wakas si Shin Lang ay nagkaroon na ng significant na breakthrough. Na-realize niyang ang legendary bloodline na tinataglay ni Dasha ay mayroong isang aspeto na nagpapatakot sa mga goo insects na nagmula sa Futo Mountain, subalit sa parehong pagkakataon, ito rin ay nagtataglay ng kung anong bagay na humahatak sa mga ito. So sambit ni Shin Lang sa kanyang isip, so ang kailangan niyang gawin ay ang ihiwalay ang substance na uma-attract sa mga parasites na ito. Thus mula nga dun matapos ang ilan pang mga eksperimento at pagkuha ng halos 4 na kilong dugo mula kay Dasha, siya ay nagtagumpay na sa pag-extract sa substance na kailangan niya.
Habang tinatitigan ang substance na ito ay napasabi sa kanyang isip na ang legendary blood essence na ito ay talagang napaka-legendary, dummy ito raw ay napaka-awesome. Bumangon na si Dasha, nagtanong si Shinlang kung ayos na ba ang asawa nito, sumagot ng oo si Dasha. Nagtanong si Shinlang kung iyon ba ay naiwanan ng mga pockmark sa mukha, sumagot si Dasha na oo, mayroong 93 spots at iyon daw ay napakaganda na siya namang nagpatahimik kay Shinlang. Nang bigla silang nakarinig ng mga pagdagandong ang dalaway nakapagpas siyang lumalabas na ito pala ay dulot ng mga pagkulog. Hasambit ni Shinlang sa kanyang isip, mukhang mayroong bagyong nagbabadya, siya raw ay natatakot na may mas malala pang parating. Biglang dumating ang ilang kalbo. Shinlang bungad ng isa umano'y ang kanilang Grand Priest ay binigyan na ito ng oras upang wasakin ang Sage Temple, ngunit hindi nito ginawa, kung kaya mamayang gabi ay papatayin nila ang lahat ng mga nasa loob ng Sage Temple at ito ay pupagnawin sa lupa. Well, tugon naman ni Shinlang, tinatanggap niya raw ang hamon. Tumalikod ang kalbo, nagsabing magkita na lang sila mamayang gabi. Dummy, saad ni Shinlang, ito raw ay tumungo doon sa kanyang asawa upang magpaalam, ngayong gabi sila ay sasabak sa isang malaking digmaan. Maaaring sila ay makapatay ng libo-libo, maaari rin namang higit pa. Ang gabing ito'y magiging bloodbath at then pagsapit ng umaga, bukas sila ay babalik na ng U-State. O nonchalant na tugon ni Dasha na siya namang ikinabigla ni Shinlang. Dummy, sambit niya sa kanyang isip, papaanong nangyaring ito ay mas kalmado pa kaysa sa kanya, hindi raw ba't ito ay baliw na baliw kay Alan Ana, kaya bakit tila napaka-nonchalant nito. Mula doon ay pumasok na si Shinlang sa loob kung saan inutusan niya si Huang Fang na pagkuhanan siya ng mainit na tubig, kailangan niyang tulungan sa paglinas ang kanyang auntie. Agad naman itong sinunod ni Huang Fang at makalipas lang ang ilang sandali, siya ay tinanong ni Shinlang kung may nangyari na ba sa kanila ni Shisan. Sumagot ng wala si Huang Fang. Idinagdag ni Shinlang na ito ay maging maingat, dahil ang family nito ay lubhang napakayaman. Watch out, dahil baka ito raw ay nililinlang lang ni Shisan upang makuha ang family nito. Nagpatuloy sa panunokso si Shinlang, maaari ring sabihing pagbibiro, ngunit masakmang tawaging paninira. Ang naging reaksyon ni Huang Fang ay ganito, hindi umimik. Hay, sambit naman ni Shisan sa kanyang isip sa labas, master, kung ito raw ay magsasalita ng hindi maganda laban sa kanya, at least wag nitong iparinig sa kanya. Lumipat ng topic si Shinlang, nagsabing ang Snow Mountain Temple ay nagbabalak na umatake mamayang gabi, tiyak na ang mga iyon ay babalik dala ang mahigit sa 1,000 mga monks, plus idagdag pa ang mga warriors ng Qiyang pati na ang mga warriors ng Suklan, tiyak na ang mga iyon ay aabot ng mahigit sa 2,000. Samantalang sila ang mga warriors lang na mayroon sila ay mahigit sa 100, kaya sa ganito katinding krisis, kapag ka ito at si Shisan ay walang ginawa ngayon magiging huli na ang lahat para sa kanila. Sumagot si Huang Fang na since sinasabi ng master ang bagay na ito, then ito ay nangangahulugang sila ay hindi matatalo, maipapanalo nila ang laban na ito, hindi raw ba? Subalit nagtanong lang si Shinlang kung papaano naman ba iyon magiging posible, ang kalaban nila ay 20 beses na higit na mas marami kaysa sa bilang na mayroon sila, ang mga sandatang mayroon ang mga iyon ay higit na mas malakas kaysa sa mga sandatang mayroon sila, kaya syempre sila ay hindi mananalo. Gayunpaman, kahit na sila ay hindi pa manalo sa laban, mayroon siyang ilang mga paraan upang makamtan ang tagumpay. At since sila ay aalis na bukas, papatay sila hanggat gusto nila mamayang gabi, sila ay mag-iiwan ng hindi malilimutang impresyon sa hari ng Qiyang at sa kanyang mga ministro. Mula doon ay sumapit na ang gabi, ang pagdagandang ng mga kulog ay nagpatuloy, ang mga kidlat ay unti-unting namumuo. Let's go, saad ni Shinlang habang buhat-buhat si Grandmaster Zoyin. Sila raw ay tumungo na sa final battle, sa kasamaang palad ay hindi kinaya ang bigat ni Grandmaster Zoyin. Ubo niya sabay pasa sa obligasyon ng pagbubuhat kay Huang Fang. You useless trash, sambit naman ni Huang Fang sa kanyang isip. Sa isang maliit na silid naman sa palasyo ng Qiyang ay nagtanong si Haring Alugang kung confirmed na bang ang ginagamit ni Shinlang bilang vaccine ay actually isa lamang cowpox pass. Oo, kumpirmado, tugon naman ng Crown Prince. Umano'y ang bagay na iyon ay nakita ng malinaw ng kanilang tatlong spy. Kung ganun, saad ni Haring Alugang, kung ganun si Shinlang ay maaari nang mamatay,
iniligtas nun ang hindi mabilang na mga buhay sa kanyang kaharian at kung hindi lang dahil sa Su family, talagang siya ay magiging reluctant na patayin ang taong iyon. Sa sahig ay mapapansin ang ilang kaba na naglalaman ng 150,000 pilak. Ano sambit naman ni Envoy Su sa kanyang isip, ano sinusubukan daw ba ng taong ito na humingi pa ng dagdag? Grabe, ang taong ito raw ay talagang napaka-greedy. Congratulations my king, saad naman ni Sumo na kapatid ni Sunan, at siya na ngayong kinikilalang reyna ng Qiang State. Congratulations my king, saad niya dahil hawak na nito ngayon ang formula ng vaccine, maging ito ay makaka-achieve na rin ng divine status. Nagtanong si Haring Alugang kung ilang mga tao na ang nabakunahan ni Shin Lang, sumagot ang Crown Prince na tens of thousands na, gayunpaman mayroon pa ring natitirang daan-daang libong hindi pa nababakunahan. Amithaba, saad naman ni Kuhay, umano'y ang Snow Mountain Temple ay kaya rin iyong gawin, ang pagligtas ng mga buhay ay ang kanilang tungkulin. Hahahagod, tawa naman ni Haring Alugang, well, ililigtas daw nila ang natitirang daan-daang libo, subalit ang buhay ay precious, kaya kung gusto nilang mabakunahan kailangan nilang magbayad. Ikaw ay napakatalino my king, puri naman ng dalawa. Idinagdag ni Kuhay na ang kanilang Snow Mountain Temple ay mahirap pa rin at mapanglaw, kailangan nila ng mga handog. Sinabi ni Envoy Su kay Haring Alugang na ang mga gintong pilak na ito ay para rito at kay Master Kuhay mayroon lamang silang iisang request, ngunit iyon ay hindi lang ang patayin si Shin Lang Kampan ng mga kasamahan nito kundi pati na rin ang pagdala sa ulo ni Shin Lang sa kanya kung maaari. Master Kuhay, saad ni Haring Alugang, nagtanong kung ang 1,000 monk soldiers ba nito ay sapat na. Ano raw ba kaya kung ipahiram niya rito ang ilan sa kanyang mga warriors, maaari niyang bigyan ng utos na magpakalbo ang mga iyon. Well, tugon naman ni Kuhay, si Shin Lang ay mayroon lamang kulang-kulang 100 mga tao, ang mga iyon ay napakadali lang na i-wipe out para sa kanila, ngunit since nag-i-insist ang hari, tatanggapin niya ang alok nito. Master Kuhay, sambit naman ni Sumo, inaasahan niya raw ang tagumpay nito sa araw na ito. Ganito ang tugon ni Kuhay, mukhang may something itong dalawa. Makalipas ang 2 oras ay lumipat ang eksena sa Northern Wilderness. Sumigaw si Kuhay na kailangan nilang ipagtanggol ang pananampalataya sa Sky God magsimula ng Holy War, annihilate ang delegation ni Shin Lang na nagmula sa Yu State, pagpira-pirasuhin ang mga iyon, at ang Sage Temple ay pagnawin sa lupa. Kilsigaw ng mga kalbong warriors, at sa gabing ito, 2,500 mga warriors ang nagtipon. Kalakip na rito ang malaking bilang ng mga monk soldiers, mga fighters ng Qiang State at mga sundalo ng Su clan. Samantala sa isolation room naman ni Princess Alanana, wife saad ni Dasha, umano'y sinabi sa kanya ni Dum-Dum na kailangan niya nang magpaalam dito. Ano daw ba ang ibig sabihin ng paalam? Nagulantang si Princess Alanana sa kanyang narinig. Ano, sigaw niya, ano ito ay aalis? No way, magmula ngayon ito raw ay kanya na, kaya kailangan nitong manatili sa kanyang tabi, hindi ito maaaring umalis. Sumagot si Dasha na hindi niya maaaring gawin yun, kailangan niya munang sumama kay Dum-Dum at once na bumalik na ang kanyang master doon na siya sasama. Sumagot si Princess Alanana na paano naman siya ay ang wife nito, dapat ito raw ay nasa tabi niya. Sabay tanong kung sa pagitan nila ni Dum-Dum, sino ang pipiliin nito? Hapatanong na tugon naman ni Dasha ni iyon daw ba ay dapat pang itanong. Sumigaw si Princess Alanana, muling nagtanong kung sino ang pipiliin nito sa pagitan nila ni Dum-Dum. Sumagot si Dasha na sa ngayon ang pipiliin niya ay si Dum-Dum. Ganito ang reaksyon ni Princess Alanana. Wife, dagdag ni Dasha, siya raw ay aalis na ngayon. Ano, pasigaw na tugon naman ni Princess Alanana, sabay tayo, malamang ang Shin Lang daw na iyon ay nasisiraan na, gabing-gabi na at nagbabadya pang bumagsak ang malakas na ulan. Ano, ang mga ito raw ba ay talagang aalis ngayon? Sumagot si Dasha na hindi sila aalis ngayong gabi, sila ay makikipaglaban ngayong gabi. Nabigla si Princess Alanana sa kanyang narinig, nagtanong kung ano ang pinagsasasabi nito, sino ang lalabanan ng mga ito. Humakbang palabas si Dasha, sabay tugon na hindi niya rin alam kung sino ang lalabanan nila, siya raw ay aalis na. Ano, sambit ni Princess Alanana sa kanyang isip, hindi raw ba kaya na ang lalabanan ng mga ito ay ang kanyang ama at yung iba pa, at mula nga doon ay tumungo siya sa loob ng palasyo.
Sa loob ng isang silid ay nadatnan niya ang mga pangunahing tauhan ng Qiyang mapag-aalaman na si Envoy Su yung pala ay hindi gusto ni Princess Alanana, lalong-lalo na si Sumo na umano'y nagpapanggap na reyna sa tuwing wala ang kanyang ina ang babaeng ito raw ay kasuklam-suklam. Sa mga nagtataka ay ganito pala ang istorya. Ang tunay na reyna ng Qiyang ay ang ina ni Princess Alanana, ang original wife ni Haring Alugang na si Queen Noza. Si Sumo ay isa lamang deputy queen, ngunit nung si Queen Noza ay tuluyan nang nag-retire, si Sumo na ang siyang nag-take over sa bakanteng posisyon. Father, pasigaw na sambit ni Princess Alanana, nagtanong kung sino ang nagbabalak na umatake kay Xinlang, ngunit sumagot lang si Haring Alugang na wala na itong pake sa bagay na iyon. Gayunpaman si Sumo ay nagpaliwanag, nagsabing si Xinlang ay nagtayo ng Sage Temple, in-offend ang pananampalataya ng Snow Mountain Temple, kung kaya si Master Kuhai ay nagpadala ng mga monk soldiers upang wasakin ang Sage Temple na iyon. Sister sambit ng Crown Prince, sila raw ay hindi dapat na makialam sa mga ganitong bagay, ngunit siya'y iwinaksi lang ni Princess Alanana. Father, saad niya umano'y iniligtas ni Xinlang ang buhay nito, bukod pa doon ay iniligtas din ng taong iyon ang hindi mabilang na mga mamamayan ng Qiyang, kung kaya nararapat lang na sila ay magpadala ng mga sundalo upang tulungan si Xinlang. Tumayo si Haring Alugang, lumapit kay Princess Alanana. Lulo, saad niya, tandaan nito ang bagay na ito, silang mga taga-Qiyang ay kumikilala lang ng paghihiganti, hindi utang na loob. Sumagot si Princess Alanana na ngunit papaano naman siya, ang kanyang husband ay nandoon. Lulo, sabat ni Sumo, wag daw itong mag-alala, ang taong iyon ay isang hamak lang na tanga, ito ay hindi deserve nun. Idinagdag na nahanapan na nila ito ng asawa at ang isang iyon ay isang tunay na hero, siguro naman ay narinig na nito ang pangalang Three-Eyed Menace. Hindi makapaniwala si Princess Alanana sa kanyang mga nasasagap at naririnig, sambit niya sa kanyang isip, gusto ng kanyang ama na mamatay si Dummy, gusto ni Sumo na mamatay si Dummy, gusto ng lahat ng mga ito na mamatay si Dummy, ngunit si Dummy raw ay napakabait habang si Xinlang naman ay napakarami ng iniligtas na tao, ang mga ito raw ay hindi mga tao, ang lahat ng mga narito ay mga lobo. Agad siyang tumakbo paalis. Idinagdag sa kanyang isip na siya ay makikipaglaban sa panig ng kanyang husband. Samantala, sa Sage Temple naman ay nagbigay ng command si Shisan sa kanilang mga sundalo na magsuot ng kalasag, panatilihing tuyo ang mga palaso, sila ay magkakaroon ng malaking laban sa gabing ito. Umalangaw-ngaw ang sigaw ng mga sundalo, mapag-aalamang ang kanilang kabuuang bilang ay 101, binubuo ng mga U-State Fighters, mga sundalong nagmula sa private army ng Jin family at mga members ng Tiandao Chamber of Commerce. Sa muli ay maririnig ang mga pagkulog, sinabi ni Xinlang sa kanyang isip na maipapanalo nila ang laban na ito. Samantala, sa U-State naman ay mapapansing ang kalangitan ay katulad din sa Qiyang, at habang ito'y pinagmamasdan ni Emperor Ning Yuanxian, ay napasabi sa kanyang isip na sa malamang ay matagal nang patay si Xinlang, malamang iyon ay nagkapira-piraso at ipinakain sa mga aso ng hari ng Qiyang. Idinagdag na mahigit 1 buwan na ngunit wala pa rin siyang natatanggap na anumang balita, malamang ang Xinlang na iyon ay patay na. Ang pretty boy na iyon ay talagang napaka-delusional. Alam na naman daw nun kung anong uri ng tao ang hari ng Qiyang, tapos ini-expect nung iyon ay magko-confess, bukod pa dun gusto pa nung magtayo ng Sage Temple sa lupain mismo ng Qiyang, ang bagay na iyon ay isa lamang pangarap. Tumama sa kung saan ang isang matinding kidlat, si Emperor Ning Yuanxian ay bumalik na sa loob, at dito ay nagtanong kung ano na ang nangyari sa babaeng iyon. Hasambit naman ng eunuch sa kanyang isip, mukhang iniisip na naman ng Majesty ang Huwanwan na iyon, umano'y sa nagdaang mga taon ang babaeng iyon ay ang bumihag sa puso ng Majesty, gayunpaman ang babaeng iyon ay mayroong affair kay Li Wensheng at katiyak-tiyakang nakuha na ng taong iyon ang purity ng Huwanwan na iyon, dahil kung hindi lang nagkaganon ang babaeng iyon ay naging favored concubine na ng Majesty. Ang tinutukoy rito ng eunuch ay yung nangyaring kaso noon ng pag-curse sa Crown Prince, isang bagay na isinet up ni Xinlang na nagdulot sa kamatayan ng papaangat ng opisyal na si Li Wensheng, at pagka-confine ni Courtesan Huwanwan sa kanyang hometown sa Lang County. Magmula noon ay hindi na ginalaw pa ng Emperor si Courtesan Huwanwan, at wala ring ibang lalaking magtatangka. Your Majesty, saad ng eunuch, umano'y ang babaeng iyon ay napakaayos lang, iyon ay nagsusulat lang at pumipinta araw-araw. Samantala,
Sa residence naman ng 5th Prince ay makikitang nag-uusap si Xiaobing at ang asawa ng 5th Prince na si Lady Zuo. Narito rin yung dalawang mga batang babaeng anak nung nag-frame up kay Mukong na bookseller. Sinabi ni Lady Zuo kay Xiaobing na wag itong mag-alala dahil si Xin lang ay napakatalino, natitiyak niyang iyon ay magiging ayos lang. Master Xin sambit naman ni Xiaobing kasabay ng pamumuo ng kanyang luha bakit hindi pa rin ito bumabalik. Umano'y sinasabi ng lahat na ito ay namatay na't pinakain sa mga aso ng hari ng Qiyang, siya raw ay labis na nag-aalala. Sa study room naman ay sinabi ng Vice Minister of Justice na si Wang Yin sa 5th Prince na si Yu Fang ay pasekretong nagbebenta ng mga band na libro kagaya na lamang ng Erotic Tales of the Eastern Exodus. Ang buong pamilya nun ay na-execute na, maliban sa dalawang babae nung anak. Idinagdag na narinig niya rong ang dalawang babaeng iyon ay nasa bahay ng Highness, kung kaya pakiusap ibigay daw nito sa kanila ang mga iyon upang harapin ang hustisya. Sumagot ang 5th Prince na ngunit ang mga iyon ay mga bata lang, ang isa ay 2 taong gulang habang ang isa naman ay 3 taong gulang lang. Ano talaga raw bang papatayin din ng mga ito ang mga iyon? Sumagot si Wang Yin na hindi na kailangan pang patayin ang mga iyon. Gayunpaman bilang mga kamag-anak ng isang kriminal, ang mga iyon ay kailangang i-confiscate. Ang mga iyon ay ipapadala ng Ministry of Justice sa Daen Court. Ang Daen Court ay tila isang orphanage para sa mga kriminal na mga bata. Ang mga batang dinadala doon ay halos hindi makakain at ni halos walang damit. Ang makasurvive doon ay isang milagro o paswertehan na lang. Kapag ang mga batang nandoon ay lumaki na, ang mga lalaki ay either ginagawang alipin o kaya naman kinakapon upang magsilbi bilang eunuch, habang ang karamihan naman sa mga babae ay kinukuha ng mga Royal Academy upang maging opisyal na mga courtesan. Hindi mapigil ang mainis ng 5th Prince na patanong sa kanyang isip kung ni siya ba ay itinuturing pa na prinsipe. Talaga raw bang ang pag-adopt ng 2 batang babae ay magdudulot sa kanya ng trouble, maging ang isang hamak lang na Vice Minister na ito ay mayroong lakas ng loob na i-bully siya. Ano talaga raw bang ang Yu State na ito ay nabibilang sa Ning Clan o sa Su Clan? Xin lang, kamusta raw ba talaga ang kalagayan nito sa Qiyang? Sinasabi ng buong kapital na ito ay patay na ngunit siya ay hindi naniniwala. Samantala sa Sage Temple naman ng Qiyang kasabay ng pagpanaog ng mga kidlat ay ang pagdating ni Princess Alanana. Dami Xin lang, sigaw niya, siya raw ay makikipaglaban sa panig ng mga ito. Uy Princess Nana, agad namang lapit ni Xin lang. Umano'y sakto lang ang naging pagdating nito. Kailangan niya ang tulong nito upang mailigtas niya ang master nito. Pakiusap ito raw ay sumunod sa kanya doon sa maliit na tent. Thus sila nga'y tumungo na doon. Dito'y sinabi ni Xin lang na sila'y patungo na sa final step ng treatment. Idinugtong na ang martial arts na mayroon si Huang Fang ay hindi kasing lakas sa martial arts nito, kung kaya pinakaligtas kung ito ang mag-a-assist sa kanya. Mapapansin ang reaksyon ni Princess Alanana, agad na lumapit sa kanyang pagkabahala. Master, tanong niya, anong problema? Wag siya nitong takutin. Tinanong si Xin lang kung ano ang nangyari sa kanyang master. Sumagot si Xin lang na ang kanyang auntie ay nilason ng Futo Mountain na gawa nitong makasurvive dahil sa smallpox virus, at ngayong ang smallpox virus na mayroon ito ay malapit nang mawala, ito na ang best na pagkakataon upang gamutin nila ang lason sa loob ng katawan nito. Idinagdag ni Xin lang kay Princess Alanana na kapag sinabi niya kung saan nito itutusok, gamitin nito ang karayom na ito at isaksak doon. Naiintindihan daw ba nito? Oo, tugon naman ni Princess Alanana. Una ay tinusok muna ng karayom ni Xin lang ang bandang talampakan ni Grandmaster Zoyin. Pinatagas ang ilang dugo na mayroong halong lason direkta sa isang maliit na tube. Then ibinuhos niya yung legendary bloodline na nag-a-attract ng mga lason na nagmula kay Dasha. Mapapansing mayroong nangyayaring reaksyon. Excellent, sambit naman ni Xin lang sa kanyang isip. Ang lason ay humihiging sa excitement. Idinagdag na ang lason na nasa katawan ng kanyang auntie ay na-agitate na ng tuluyan. Napasabi si Princess Alanana na napakabango ng amoy. Sa sandaling ito'y nakakabit pa rin ang tube na nilagyan ni Xin lang ng extracted na legendary bloodline sa karayom na mayroong guwang sa gitna, na nakabaon sa talampakan ni Grandmaster Zoyin. Fantastic, sambit ni Xin lang sa kanyang isip, ito raw ay gumagana. Ang lason ay naa-attract sa legendary bloodline at dumadaloy palabas sa katawan ng kanyang auntie. Di maglalaon, dagdag niya pa, ang lahat ng mga parasitikong ito na nasa loob ng katawan ng kanyang auntie ay matatanggal ng lahat, at mula doon ay lumipas na ang 5 minuto.
Fantastic sambit ni Shin lang sa kanyang isip umano'y ang lahat ng mga lason ay na-clear na. Ngayon ang kailangan na lang nilang i-deal ay ang natitirang mother parasite. Idinagdag na kung hindi sila nag-experiment noon sa legendary bloodline hindi niya madedetect ang agitation nito, ilang sandali lang ay nahanap niya na ang kinaroroonan ng mother parasite ng lason dati ito raw ay nasa malapit sa puso, ngunit ngayon ito ay lumabas na. Agad niya itong ipinatusok kay Princess Alanana na naisagawa naman nito sa perpektong accuracy. Good saad ni Shin lang ngayon ang gagawin niya na lang ay ang hiwain ang ugat at tanggalin ang parasitikong ito, then Alanana ito raw ay gumamit ng internal energy upang isara ang sugat hindi ito maaaring mawalan ng labis na dugo. Agad naman itong sinang-ayunan ni Princess Alanana at pagkatanggal nga ni Shin lang sa mother parasite ang sugat ay agad na isinara ni Princess Alanana gamit ang kanyang internal energy. It's done sambit ni Shin lang sa kanyang tuwa habang pinagmamasdan ang parasitiko sa loob ng tube, nang biglang sinabi ni Shisan na ang mga taga Snow Mountain Temple ay nakapalibot na sa Sage Temple. Alright, tugon naman ni Shin lang sa araw na ito. Magmamarka ang kanyang matagumpay na tagumpay. Sa labas ay makikita ang hanay ng mga kalbo kasabay ng pagkulog at pagkidlat ay ang panginginig ng mga fighters ng Tiandao Chamber of Commerce at U-State, katapusan na nila sambit ng isa umano'y ang bilang na ito ng mga kalaban ay nakakalula, idinagdag ng isa na ni ang mga Kiyang Warriors nga raw ay higit na mas malakas na sa kanila sa umpisa pa lang ano ang gagawin nila sa pagkakataong ito. Sa likod naman ay napasabi si Huang Feng sa kanyang isip na ang Sage Temple ay isang hamak lamang na malaking tent na gawa sa mga kahoy at oilcloth, kapag kasumugod ang mga kalbong ito tiyak na ang mga ito'y madali lang na makakapasok, ano talaga raw bang mahahandle nila ang mga ito? Matagal nang pinagplanohan ni Shin lang ang araw o gabing ito, siya ay nagpalibing ng hindi mabilang na mga iron wires at copper wires sa shell at ground ng Sage Temple, at ang lahat ng iyon ay para lamang sa mismong sandaling ito. Agad na inutusan ni Shin lang si Dasha na wasakin ang posteng nasa gitna na agad naman nitong tinalima. Winasak niya ang wood pillar na konektado sa isang iron pillar na nasa itaas, na naging resulta upang kumonekta yung mga naturang wires sa iron pillar. Ang lahat ay nakaset na sambit ni Shin lang sa kanyang isip umano'y ang iron pillar na ito ay magre-redirect sa kuryente na magmumula sa lupa patungo sa mga iron at copper wires, sila ay handa na at ang tanging natitira na lang ay ang pagdating ng mga kidlat. Sumigaw si Kuhay na ang Sky God lang ang bukod tanging God ng Kiyang State, at ang kanilang Snow Mountain Temple ay ang siyang nagre-represente sa will nito. Gayunpaman ang mga taong ito na nagmula sa U-State ay nangahas na lapastanganan ang kanilang god sa pamamagitan ng pagtayo ng Sage Temple dito sa kanilang lupain, at ngayon ay nire-represente niya ang will ng kanilang Sky God upang paksain ang mga tao ng U-State na narito, lipulin ang mga ito at purify ang kanilang lupain. Lipulin-lipulin sigaw ng mga kalbo kasabay ng kanilang pagsugod sumigaw ang isang kalbo na patayin ang bawat taong narito na nagmula sa U-State, demolish ang Sage Temple at U-State dagdag pa ng isang kalbo at ang Shin lang na ito'y pagpira-pirasuhin. Agad na sumuko sa takot ang mga fighters ng Tiandao Chamber of Commerce at U-State habang ang mga sundalo naman ng Jin family, ay napasabing mukhang hindi na nila matatakasan pa ang kanilang magiging kapalaran sa gabing ito. Kill 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 sigaw ng mga kalbo patayin ang mga nasa loob, nang bigla na lamang mayroong tumamang kidlat sa iron pillar dome alloy patungo sa mga iron at copper wires, kumonekta sa mga kalbong lumapit, napasigaw sa tindi ng voltage umusok ang buong katawan napaluhod plakda, na siya namang ikinagulantang ng ibang mga kalbo. Sumigaw ang isa na mukhang nagalit ang Sky God, habang sinabi naman ng isa pa na mukhang nagalit nila ang Sky God sa pamamagitan ng pag-atake sa Sage Temple. Tumungo si Shin lang sa pinto nagsabing ang Sage Temple ay nagligtas ng hindi mabilang na mga mamamayan ng Kiyang, at ito ay pinoprotektahan ng kalangitan. Kung kaya yung mga false believer na mga ngahas na mag-intrude sa Sage Temple, ay madudurog hanggang alikabok. Nakaramdam ng takot ang mga kalbo not bad sambit naman ni Shin lang sa kanyang isip, habang sa isang mataas na parte naman ng lupa ay makikitang nasaksihan pala ng ilang mga tao ng Kiyang ang nangyari. Ang tunay na Sky God ay lumitaw sambit ng mga ito saad ng isa ang Snow Mountain Temple daw ay binabalak na atakehin ang Sage Temple ng U-State subalit tinamaan ng kidlat, ang Sky God ay talagang pinoprotektahan ang Sage Temple na ito ng U-State.
Mapapansin ang reaksyon ni Kuhay na patanong sa kanyang isip kung papaano ito nangyari papaano, malamang ito raw ay isa lamang sa mga tricks ni Shinlang. Sinabi niya sa mga kalbo na ito ay petty trick lamang ni Shinlang, ito ay hindi galit ng God, ang mga ito raw ay mag-rush at patayin ang taong iyon. Gayunpaman sa halip na sumugod ay umatras ang mga kalbo, mga walang silbing tanga, naiinis na sambit ni Kuhay sa kanyang isip, sumigaw na gusto lamang kunin ni Shinlang ang pananampalataya ng Qiyang State, umano'y kung wala ang mga believers ano na ang kakainin ng mga ito, ano na ang isusuot ng mga ito, paano na ang yaman at kadakilaan, kung kaya ang mga ito raw ay sumugod patayin ang lahat ng mga tao ng U State, at i-reclaim ang kanilang mga tagasunod. Tama ang master, sigaw naman ng isang kalbo, umano'y kapagka hindi nila winasak ang Sage Temple sa pagkakataong ito, ang Snow Mountain Temple ay mawawalan na ng bukas, sugod sigaw pa ng isang kalbo, thus ganoon na nga ang ginawa ng mga ito. Kapansin-pansing may kung anong hinihila si Shisan, sunod-sunod na mga pagsabog ang naganap na siyang nagpalipad sa ilang mga kalbo na siyang labis namang ikinabigla ni Kuhay at ng iba pa. Ano, sambit ng isa-isang kidlat na bigla na lang tumama sa kung saan, tiyak na ito raw ay isang divine punishment. Hahasambit naman ni Shinlang sa kanyang isip, ang landmine ay hindi ganoon kalakas, ngunit ito ay magdudulot ng takot. Sinabi sa mga kalbo na ang Sage Temple ay pinoprotektahan ng kanyang Sky God at kapagka ang mga ito ay nang-ahas pang lumapit, ang mga ito'y mapupuksa. Muling tumama ang kidlat sa Iron Pillar, idinagdag ni Shinlang sa mga kalbo na ang mga ito'y kukundi na sa 18 antas ng impyerno, at hindi na muling mare-reincarnate pa. Kung kaya mga tao ng Qiyang hikayat niya, ano, gusto raw ba ng mga ito ang proteksyon ng kanyang Sky God, pues kung ganun defend ng mga ito ang Sage Temple, ang mga kidlat na nagmula sa kalangitan ay nagpatuloy sa pagtama sa Iron Pillar. Lumuhad ang mga tao ng Qiyang na nakasaksi, ito raw ay isang milagro, isang divine miracle, ang Sage Temple ay pinoprotektahan ng God. Pagtila ng kidlat ay lumabas na rin si Princess Alanana, sumigaw, nagpakilala bilang anak na babae ng hari, umano'y ang mga kalbong magnanakaw na ito ay pinagtaksilan ang Sky God, nung tumama ang sakuna ay isinarado ng mga ito ang pinto ng templo at nagtago sa loob, hinayaan lang na mamatay ang mga tao ng Qiyang. Idinagdag ni Princess Alanana na ngunit nung iniligtas ng Sage Temple ang mga tao ng Qiyang, ang mga kalbong ito ay tumungo rito upang umatake, kaya magmula ngayon ay wala ng Snow Mountain Temple, ang Sage Temple na ang kanilang magiging bagong templo. Grabe, sambit naman ni Shinlang sa kanyang pagkabigla, nagsabing ang asawang ito ni Dummy ay napakatapang, umano'y kahit na ito pa ay nakasuot ng insulated shoes napakamapanganib pa rin daw dahil sa tindi ng mga kidlat. Gayunpaman sumugod na si Princess Alanana, pinagtatatagpas ang mga nadaanan niyang kalbo, sumugod na rin maging ang mga tao ng Qiyang na nasa malapit. Sinabi ng isa na ang mga kalbong ito ay in-offend ang mga gods, tugisin ang mga ito, thus sila ngay nakipagbuno na sa mga kalbo. Ang mga tao ng Qiyang ay mga matatapang na mga mandirigma, subalit pagdating sa individual combat skills, ay di hamak na sila ay napaka-inferior kung ikukumpara sa mga kalbong ito. Gayunpaman sa pagkakataong ito ang moral ng mga kalbong warrior ay napakababa, na nagdulot upang sila ay ma-overwhelmed sa biglaang pagsugod ng libo-libong mga tao ng Qiyang. Mga walang silbi, sambit ni Kuhay, ni hindi raw kayang talunin ng mga ito ang hamak lamang na mga grupo ng rebelde, agad na tumalon pa itaas, siya na lang mismo ang siyang aasikaso sa bagay na ito, siya na si Kuhay Totwo ay sapat na upang i-wipe out ang mga ito. Siya ay nagland sa itaas ng Sage Temple, sa isang swing ay pinutol ang Iron Pillar. Hahahatawa niya, titingnan niya raw kung makakapag-summon pa rin ng kidlat ang mga ito ngayon, titingnan niya kung may pagpapatuloy pa ng mga ito ang pagpapanggap, sabay tadyak sa kanyang tinatapakan at talon pa ibaba kung saan naruroon si Shinlang at ang iba pa. Hi Master, long time no see, agad na bungad ni Shinlang Yu Verman, sambit naman ni Kuhay, ito raw ay kanyang pagpipire-pirasuhin sa araw na ito nang bigla niyang naramdaman ang presensya ni Grandmaster Zuyin sa kanyang likod. Dali-daling nagdash papalayo, ano, sambit niya sa kanyang isip, Divine Zuyin, hindi raw ba't dapat na ito ay patay na, hindi raw ba't dapat na ang lason ng Futo Mountain ay walang lunas. So pasigaw na sambit niya, so ano naman daw ba kung ito ay isang Grandmaster? Ito ay matagal ng kino-consume ng lason, kaya ano naman daw ba ang lakas na mayroon ito pagkatapos na gumising?
Agad siyang sumugod kasabay ng pag-utilize sa kanyang internal energy, isang napakalaking swing ang binabalak na pakawalan, gayunpaman inextend lang ni Grandmaster Zuyin ang kanyang espada na ngayoy balot na ng kanyang internal energy, nag-counter gamit ang napaka-swift na galaw. Kapansin-pansin ang reaksyon ni Kuhay, ibinaba ang kanyang sandata, hahatawa niya sabay lingon, Divine Zuyin, ito raw ay hindi espesyal, ang akala niya pa naman ang mga Grandmasters ng U-State ay napakamakapangyarihan, sa kasamaang palad ay wala siyang nararamdamang anumang lakas mula rito. Hindi umimik si Grandmaster Zuyin, hahaha Divine Zuyin, dagdag ni Kuhay, na-drain na raw ba ng pretty boy na ito ang kapangyarihan nito, hahaha ito raw ay magdahan-dahan lang, nang biglang may kakaiba siyang naramdaman. Teka lang, pagtataka niya bakit bigla na lang siyang nakaramdam ng panlalamig at pagkahilo, sa isang iglap ang kanyang kataway hindi niya na may galaw. Mayroong maraming uri ng mga Grandmaster sa mundo at si Grandmaster Zuyin, ay ang tipo na obsessed sa beauty. Di gaya ni Li Chenkyo na humihiwa ng mga tao nang walang warning at pakundangan, si Grandmaster Zuyin ay one-hit kill ang trip. At sa move na iyon na isinagawa niya kanina, nagawa ng matagpas ng kanyang sword energy ang mga ugat na kumukonekta sa puso ni Kuhay Totwo. Well, saad ni Shin lang sabay labas sa kanyang secret weapon, kailangan niya na raw itong tapusin, kasabay ng pagkalabit ng gatilyo ay ang paglipad ng mga karayom patungo sa katawan ni Kuhay. Shin lang, you despicable beast, sambit niya sa kanyang isip, siya ay mamamatay na ngunit siya ay inatake pa nito, napamura bago tuluyang bumagsak. Agad na inutusan ni Shin lang si Huang Fang na pugutan si Kuhay at makalipas lang ang ilang sandali, siya ay humakbang patungo sa labas, inangat ang ulo ni Kuhay, sumigaw si Shin lang na mula sa God patungo sa mga believers, mula sa templo patungo sa pagtalikod, si Kuhay Totwo na sumaway sa Divine Wrath ay namatay sa kanyang mga kamay. Nahinto ang labanan, nagulantang ang mga kalbo, agad na nagsitakbuhan, umano'y ang master ay patay na kailangan nilang tumakbo, ito ay parusa ng kalangitan, ito ay parusa ng kalangitan. Thus ito ngay nangangahulugan lang na nakamit na ni Shin lang ang panalo, nakamit niya na ang tagumpay, ang mga sundalo ng Jin family ay nagsibunyi kasabay ng iba pang mga nasa kanilang panig. Ang ulat ng pagkamatay ni Kuhay ay nakarating na sa palasyo, pati na ang ginawang pag-udyok ni Shin lang sa mga tao ng Kiyang na makipaglaban upang ipagtanggol ang Sage Temple at ang pagtakbuhan ng mga kalbo ng si Kuhay ay mamatay. Paano ito naging posible, pasigaw na tanong ng Crown Prince, si Kuhay daw ba ay pumalpak, paanong nangyaring iyon ay napatay ni Shin lang? Father, saad niya sa hari siya raw ay maglilid ng mga troops upang durugan si Shin lang. Sambit naman ni Haring Alugang sa kanyang isip, magpadala ng mga troops ngayon, binabalak din daw ba nitong patayin ang libo-libong mga tao ng Kiyang? Maiking hikayat naman ni Sumo, umano'y hayaan nito si Alutay na mag-lead ng mga troops upang patayin si Shin lang at ang mga kasamahan nito. Napasabi si Haring Alugang na napaka-disappointing at kagulat-gulat na hindi nagawang mapatay ni Kuhay si Shin lang, gayunpaman iyon daw ba ay mahalaga, ang pagka-wipeout ng Snow Mountain Temple ay hindi na rin naman masama. Maiking sambit ni Sumo, si Shin lang ay kailangang mamatay, umano'y kapag iyon ay nakabalik sa U-State, itiyak na ang apology letter nito ay kakalat sa lahat ng dako at ang authority nito ay ki-questionin ng lahat. Well, tugon ni Haring Alugang, since iyon ay aalis na, patayin ang taong iyon sa isang deserted na lugar sa daan. Sa sumunod na araw ay naghanda ng umalis sa Kiyang ang grupo ni Shin lang, napasabi sa kanyang isip na ang milagrong nangyari kagabi sa Sage Temple ay soon kakalat na sa kabuuan ng Kiyang State. Ang lugar na ito ay magiging tunay na Holy Land at ang templo'y hindi na magigiba pang muli, sapagkat ito ay nakatayo na sa puso ng hindi mabilang na mga tao ng Kiyang. Well, masasabi niya wrong ang kanyang misyon dito sa Kiyang ay kagulat-gulat na naging smooth, though mayroon siyang mga isinagawang mga hakbang na hindi parte ng plano. Bukod pa dun, salamat kay Zuo Boyo, hindi magiging posible ang lahat ng ito kung hindi dahil sa taong iyon, what a good person. Ang pag-alis ng grupo ni Shin lang ay sinamahan ng mga tao ng Kiyang, at habang pinagmamasdan ito'y nakaramdam ng pag-aalangan ang Crown Prince. Napasabi sa kanyang isip na sa ganito karaming mga taong nag-e-escort sa U-State delegation, sila ay hindi magkakaroon ng chance na makahanap ng isang deserted na lugar upang patayin si Shin lang, bukod pa dun ang mga taong umi-escort sa mga ito ay mga armado.
Makalipas ang ilang araw na paglalakbay ay sinabi ni Shin Lang kay Princess Alanana na ang lugar na ito ay ang siya ng border ng U-State, sila raw ay maghiwalay na rito. Hindi tugon ni Princess Alanana siya raw ay mananatili sa tabi ni Dummy. Ang kanyang ama at kapatid ay mga lobo, hindi niya pamilya ang mga iyon, kaya magmula ngayon, ang kanyang pamilya ay si Dummy at ang kanyang master na lang. Princess Nana, saad ni Shin Lang, ito raw ay hindi maaaring umalis sa Kiyang, at bakit naman hindi pa sigaw na tugon ni Princess Alanana, umano'y susundan niya ang kanyang partner through thick and thin, sasama siya kay Dummy, siya ay hindi nito mapipigilan. Sumagot si Shin Lang na ngunit hindi niya maaaring dalhin ang libo-libong mga alipin na ito pabalik sa U-State dahil kinakailangan nilang dumaan sa teritoryo ng Su family, kung saan naruroon ang Three-Eyed Menace at sa mahigit sa 100 lang na mga warriors na mayroon siya, hindi niya mapoprotektahan ang mga ito. Kung kaya ang mga ito ay kailangang manatili sa Kiyang, at ito mismo ang magpuprotekta sa mga ito, kailangan nitong protektahan ang mga ito. At bakit naman, patanong na tugon ni Princess Alanana, sa anong basehan? Sumagot si Shin Lang na dahil sa siya at si Dummy ay kailangan ang tulong nito, kailangan nitong gawin ang bagay na ito para sa kanila. Medyo natigilan si Princess Alanana nang marinig ang pangalan ni Dummy. Idinagdag ni Shin Lang na dahil sa ang smallpox prevention method ay nagawa ng matuklasan, ang greed ng ama nito ay walang duda na magdudulot ng exploitation sa vaccine para sa financial gain, at ang expense nun ay sa mga tao ng Kiyang. Kung kaya ito ay ang siyang golden opportunity nito, ito ay magtayo ng tribe sa paanan ng Snowy Mountains at magbigay ng libreng bakuna nang sa kanya dumagsa ang mga tao. Sa ganito ka-crucial na sandali, ito ay kinakailangan ng Kiyang State at ganoon din naman sila. Paiyak na sumagot si Princess Alanana na ngunit ayaw niyang manatili doon, gusto niyang sumama kay Dummy. Lululapit naman ni Grandmaster Zoyin, ito raw ay responsibilidad nito, ang bagay na ito ay hindi maiiwasan. Nagpatuloy sa pag-iyak si Princess Alanana kasabay ng paghiyaw ay ang pagyakap sa kanyang master. Wife, lapit naman ni Dasha, kailanman si Dum-Dum raw ay hindi nagkakamali. Tumahan si Princess Alanana, pinahiran ang kanyang mga luha. Dummy, ito raw ay sumama sa kanya. Okay, tugon naman ni Dasha. Naglakad ang dalawa patungo sa kasukalan ng gubat. Ano, sambit naman ni Shin Lang sa kanyang isip, ang mga ito raw ba ay mag-aano dito sa gubat, ni siya nga raw at si Mulan ay hindi pa naka-experience ng ganito. Sa kalaliman ng Little Forest ay tinanong ni Princess Alanana si Dasha kung ito ba ay nagawa ng makipagtalik sa isang babae, agad na sumagot ng hindi o wala si Dasha. Nagtanong si Princess Alanana kung gusto ba nitong makipagtalik sa kanya. Oo, tugon naman ni Dasha, ngunit ano daw ba ang pakikipagtalik? Hindi niya alam kung paano, hindi niya alam kung ano iyon. Well, saad ni Princess Alanana sabay baklas sa kanyang damit, marahil hindi raw nito alam ngunit siya ay alam niya, hindi niya pa ito nasusubukan ngunit maraming beses na siyang nakakita. Dummy, ito raw ay humiga para sa kanya, e-extend nito ang kanyang kamay upang dakmain, buksan nito ang kanyang bibig at halikan siya, at pagkatapos itong maisagawa ni Dasha ay sinabi ni Princess Alanana na habarin na nito ang kanyang damit. Ang mga pag-ungol ay nag-echo sa Little Forest habang sa kabilang banda naman, ang ungol na ito ng kaligayahan ay umabot sa pandinig ni Shin Lang at Huang Fang. Grabe, sambit naman ni Shin Lang sa kanyang isip, ang babaeng ito ay napaka-insane, ang ingay na nililikha nito ay umaabot ng daan-daang metro. Mula doon ay 1 oras na ang lumipas, subalit ang mga pag-ungol ay hindi pa rin tumitila. Ano, sambit ni Shin Lang sa kanyang isip, ano, hindi pa rin natatapos. Ito raw ay hindi maaaring maging totoo, malamang ito raw ay fake. Ang mga ingay na nililikha ni Princess Alanana ay tila ba nava-vacuum ng tenga ni Shin Lang, gayunpaman siya ay hindi kumbinsido na ang nangyayaring ito ay totoo. Malamang ito raw ay ginagawa lang ni Princess Alanana para sa kapakanan ni Dasha at ito'y mahigit sa 1 oras ng umaarte, malamang ito raw ay umaarte lang sa loob ng mahigit sa 1 oras. Nagpatuloy pa ang mga pag-ungol sa loob ng 1.5 oras at makalipas ang ilan pang mga sandali, ang dalawa'y lumabas na. Kahit na ganito na ang itsura ng dalawa ay hindi pa rin kumbinsido si Shin Lang, malamang ito raw ay isa lamang kasinungalingan, dahil paano naman daw ba magiging posibleng si Dummy na isang virgin ay aabot ng ganoon katagal. Pasigaw na sinabi ni Princess Alanana kay Dasha na tandaan nito ang bagay na ito,
Kapagka ito ay nangahas na gumalaw ng ibang babae, papatayin niya ito. Sumagot si Dasha na what if aksidente siyang makabunggo ng isang babae sa daan. Kinagat ni Princess Alanana ang bendadong braso ni Dasha, ang full daw na ito ay nakakainis. Mula doon ay nakapagpasya na si Princess Alananang umalis, upang ilid pabalik ng Kiyang ang mahigit sa 1,000 mga refugees at mga tao ng Kiyang. Samantala, sa U-State naman kailan lang ay naka-encounter si Emperor Ning Yuanxian ng dalawang bagay, ang isa ay nagpapabagabag sa kanya, habang sa kabilang banda sa parehong pagkakataon ay umaasa. Ang unang bagay ay patungkol kay Lady Bayan, ang anak na babae ni Lord Bayan Xiao, dahil sa wakas maaaring ito ay nagdadalang tao na pagkatapos ng mahigit sa 10 taong marriage nila, habang ang isang bagay naman ay ang patungkol sa misyon ni Xinlang sa Qiyang State. Napasabi sa kanyang isip na kahit si Xinlang pa ay napaka-outstanding, maaaring iyon ay maging powerless sa isang lugar na katulad ng Qiyang. What if kung ang taong iyon at ang buong delegation na kasama nito ay patay na? Kapagka siya ay hindi nag-retaliate, siya ay mawawalan ng mukha bilang emperor, ngunit kapagka siya naman ay mag-decide na sumugod doon dala ang 150,000 army na nasa Nanawo State, mawi-withstand ba nila ang conflict sa magkabilang dulo? Nang biglang nag-rush ang dalawang eunuch sa kanyang hall upang magbigay ng ulat. Ang isa ay kumpirmasyon na talagang si Lady Bayan ay buntis. Great news, Your Majesty. Saad naman ng isa pang eunuch, umano'y nagawang makumpleto ni Xinlang ang kanyang misyon sa Qiyang State. Idinagdag na ang hari ng Qiyang ay hindi lamang sa sumulat at nagpadala ng apology letter, ito rin ay nagtayo ng Sage Temple. Sa sandaling ito ay hindi na mabilang na mga tao ng Qiyang ang naging tagasunod ng templo, na-enhance ng husto ni Xinlang ang kanilang national prestige. Ang prestige ngayon ng U-State at ng Majesty ay kalat na kalat na. Hindi makapaniwala si Emperor Ning Yuanxian sa kanyang narinig, ano talagang nagawa ni Xinlang at ni ito ay lumagpas pa. Idinagdag sa kanyang isip na ang nangyayaring conflict ngayon sa Nanawo State ay napaka-intense, ang isang setback sa battlefield ay maaaring makapinsala sa kanilang political standing, kaya ang pagdating ng balita ng tagumpay ni Xinlang ay saktong-sakto lang ito ay makapagbibigay ng pag-asa. Alright, saad niya lumalabas na nagawa ni Xinlang ng napakahusay ang kanyang misyon, ang mga ito raw ay maghanda ng seremonya ngayon din upang salubungin ang pagbabalik ni Xinlang na agad namang sinang-ayunan ng dalawang eunuch.